Kabanata 56 na kumalabog ang dibdib ni Nina habang tinatahak ng kotse ni Mika na minamaneho niya, ang daan papunta sa munisipyo ng San Miguel. Sasadyain niya si Alexis para ipaalam. Dito na pumapayag na siya sa gusto nitong mangyari. Kung kinakailangang magbalik siya sa buhay nito para alagaan ang ama ng alkalde ay gagawin niya para lamang sa perang ibabayad nito na pwedeng makasagip sa buhay ng kanyang mommy. Bilang anak ay handa niyang gawin ang lahat para sa babaeng nagluwal sa kanya sa mundo. Maging ang pride niya at dignidad ay kaya niyang isantabi alang-alang sa ina. At sa ngayon ay alam niyang wala siyang ibang pwedeng lapitan kung hindi si Alexis lang. Total ay nag-alok naman na ito ng trabaho, wala naman sigurong masama kung tanggapin niya iyon. Sa bibig naman mismo nito nanggaling na willing itong magbayad basta maging nurse lang siya ng ama nito, bahala na kung ano ang iisipin nito pero wala na siyang pakialam oras ang kalaban niya ngayon kaya hindi niya kailangang mag-isip ng paulit-ulit. Kailangang paganahin niya ang utak dahil maaaring mapahamak ang kanyang ina kapag pinatagal pa niya ang pag-iisip. Nang makapasok sa munisipyo ay diretso siya sa mayor's office, parang lalabas na sa kanyang dibdib ang kanyang puso sa lakas ng isa ***** canyon pero kailangan niya iyong balewalain. Humantong siyang muli sa desk ng assistant nito na nakausap na niya noon. At base sa nakikita niyang risk yun nito ay mukhang natatandaan siya ng babae. Paano ba namang hindi? Ipinagtabuyan siya noon ni Alexis at napaiyak siya dito mismo sa harapan nito. Natatandaan pa nga niyang awang-awa ito noon sa kanya dahil sa hindi sinasadyang masaksihang eksena, dito sa opisinang ito ni Yuraka ni Alexis ang kanyang pagkatao at dito din siya nadurudge ng husto lang. Sandali pa ay bigla ang daloy ng alaala sa kanyang isip, naalala niya ang lahat, pero naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang magsalita ang assistant ni Alexis na nasa kanyang harapan. Good morning, ma'am. Nawala ang hiya niya nang tipid itong ngumiti matapos ang lang sandaling paninitig sa kanya, ginantihan niya ito ng isang tipid ng itirin, huminga siya ng malalim bago magsalita sa babae. Good morning, nandyan ba sa office niya si Mayor? Mahinahon niyang sabi, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa dahil lumalakad ang oras. Sa lalong madaling panahon kasi ay kailangang maoperahan na ang mommy niya kaya kailangan niyang magmadali, at kailangang wala siyang sayangin na sandali. Parang sandali itong nag-isip kung ano ang isasagot sa kanya. Iniisip tuloy niya na baka sinabihan ito ng amo na huwag siyang papayagang makausap ito simula noong umiyak siya rito noon, baka ban siya sa opisinang ito ni Alexis, pero nawala ang iniisip niyang iyon nang sumagot ito sa tanong niya. Nasa loob po, miss, kaya lang ay kausap pa po si Councilor Laika. Mabait nitong sabi na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi, titig na titig ito sa mukha niya na. Sige. Okay lang ba na maghintay ako dito? Importante kasi ang sadya ko. Aniya pa rito. Tumayo ito at saglit na tumingin sa pinto ng opisina ni Alexis na nakapinid pa rin hanggang sa mga oras na iyon. Okay lang naman ho, kaya lang ay baka mainip kayo. Matagal ho kasing lumabas si konsehala kapag nandyan, ani pa ng babae. Hindi napigil ang ikot ng kanyang isip, posible kaya na may ginagawa pang iba ang mga ito bukod sa purely business, wala sa loob na napatikim siya dahil sa naisip kung magkagayon man ay ano naman ang pakialam niya, kahit maghapon itong makipaglambutsingan sa mga babae ay wala naman siyang pakialam, ang mahalaga sa kanya ay makausap ito dahil may mahalaga siyang pakay. Okay lang, miss, nakangiti niyang sagot, kahit gaano pa ito katagal sa loob ay wala naman siyang pagpipilian, makakapaghintay naman ako. Hindi na kasi pwedeng ipagpabukas yung sadya ko. Nag-aalala siya dahil baka paalisan siya nito ay hindi niya makausap si Alexis. Sige, ma'am, maupo ho muna kayo. Gusto niyo ho ba ng juice? Mabait nitong tanong kaya nakahinga na siya ng maluwag, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay kung kailan lalabas ang alkalde. Hindi na, miss, salamat. Akmang uupo siya sa upo ang kaharap ng mesa nito nang bigla ay bumukas ang pintuan ng opisina ni Alexis. Iniluwa ito at si Laika na kagaya noong una niyang makita ang mga ito ay nagtatawanan pa. Mukhang close na close talaga ang dalawa. O baka nga may namamagitan na sa mga ito, pero wala naman siyang pakialam doon. Ang importante ay makausap niya ito at makuha niya ang pakay niya para maoperahan na ang kanyang ina. Bye. Ani Laika pagkatapos ay hinalikan pa sa pisngi si Alexis. Noon siya napansin ito kaya kaagad siyang nagbawi ng tingin, baka sabihin nito ay nag-uusyoso pa siya sa mga ito. Lang konsehal doon ang nakakita sa ginawa ni Laika pero tila wala itong pakialam, parang proud pa nga ito na nahalikan nito ang alkalde ng bayang iyon. Sir, gusto raw ho kayong makausap ni Miss. Hindi natapos ng assistant nito ang iba pang sasabihin dahil naging maagap si Alexis sa pagsasalita ng balingan siya nito. Seryoso ito at bahagyang nakakunot ang noo. Matiim ang titig sa kanya. Please come in,
Miss Ocampo, Neth, no phone calls, okay. Baling nito sa assistant sa kamuling bumalik sa opisina. Bago pumasok ay napatingin pa siya kay Neth, muli itong ngumiti at tuma-NGO sa kanya. Ginantihan niya ito, kumakabog man ang dibdib ay sumunod siya kay Alexis. Habang papasok sa ipis-ina nito ay pinag-aaralan niya sa sarili kung paano siya mag-uumpisang magsalita sa harap nito mamaya. Have a seat, nagulat pa siya nang mapagtantong nasa loob na pala sila at ito ay nasa harapan na ng long table nito. Itinuro nito ang upuang nasa harapan ng malaking mesa pero nanatili siyang nakatayo, wala siyang balak umupo total ay hindi naman siya narito para makipag-meeting sa alkalde, at wala siyang panahon para makipagdiskusyon dito ng matagal, pinag-ekis niya ang mga kamay sa dibdib at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Ngayon niya malalaman kung talagang desidido itong bayaran siya kahit magkano kapag pumayag siyang maging nurse ng papa nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mayor Alexis, nagpunta ako rito para tanungin ka kung open pa ba ang iniaalok mong trabaho sa akin. Kailangan ko ng malaking pera para sa operasyon ni Mommy. Ayoko mang lumapit sa iyo ay ikaw lang ang choice ko ngayon. Bagaman siya ang may kailangan ay sinikap niyang pataasin ang tono. Ayaw niya na ibababa na nga niya ang sarili ay kawan pa siya nito, kitang-kita niya na titig din ito sa kanya bago muling tumayo sa swivel chair sa likod ng mesa nito. Lumapit ito sa kanya at fumigid sa kanyang bandang likod, nag-umpisang dagain ang kanyang dibdib. Wala siyang ideya kung ano ang binabalak nito pero matyaga siyang naghintay sa susunod nitong sasabihin. How much do you need? Sabi nito na nasa malapit lamang natinig buong buo ang tono ni Alexis ng mga sandaling iyon. Bahagya siyang nakaramdam ng pag-asa dahil sa tanong nito, gusto niya ng malinaw na usapan kaya wala siyang balak na magpatumpik-tumpik. Humarap siya rito at tinitigan itong mabuti, malapit lamang ito sa kanya, 2 dangkal lang yata halos ang pagitan nila at hindi niya iyon inasahan. $250,000, iyon ang sinabi ng doktor na dapat kong igayat para maopera sa puso ang mommy ko. Wala akong ganoon kalaking halaga pero ayaw ko naman na panoorin na lang mamatay ang mommy ko at hindi niya naituloy ang sasabihin dahil nagsalita na ito na naging dahilan ng pagkagulat niya. Pwede mong makuha na ang pera mamayang hapon, depende kung magkakasundo tayo ng usapan. Sabi nito na hindi man lang natinag sa laki ng halaga na kanyang kailangan, parang balewala rito ang $250,000 kung sa bagay ay barya lamang ito kumpara sa yaman ng mga Villarubin, pero bigla siyang kinabahan sa huling sinabi nito. Anong usapan pa ang gusto nitong mangyari samantalang malinaw na pag-aalaga sa ama nitong may sakit ang inalok nito sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba, kapag naging nurse ka ng papa, sa bahay ka obligadong tumuloy? Ninya, hindi lang yun. Dahil masyadong malaking halaga ang hinihingi mo, may isang bagay pa akong hihinging kapalit, sabi nito na metim na nakatitig sa kanya ng mga sandaling iyon. Kinakabahan man ay nang ahas siyang magtanong, basta't kaya niya ay willing naman siyang pumayag. Anong iba pang kapalit? Tanong niya kahit kumakabog ang kanyang dibdib, nakakaramdam din siya ng takot na baka ano ang isa pang kondisyon nito. Give me pleasure in bed, at ako ang bahala sa medication ng mommy mo. Seryosong sabi nito na naging dahilan ng pamamasa ng kanyang mga mata. Ganito ba talaga ang tingin nito sa kanya para alukin siya ng ganoon? Gusto niyang maiyak pero pinilit niyang patatagin ang damdamin, hindi siya iiyak sa harapan nito. Hindi natapos na siya sa ganoon at isinumpa niya sa sariling huling iyak na niya na ito ang dahilan noong ipinagtabuyan siya nito. Rito, what, are you crazy? Hindi makapaniwala niyang sabi. Lumigid itong muli sa likuran niya at ramdam niyang muli na malapit lamang ito. Halos maamoy na nga niya ang hininga nito. Tigagal siya sa gusto nitong maging kapalit. Kung aalagaan lang niya ang papa nito ay wala sanang problema. Pero ang ibenta ang sarili dito ay hindi niya kaya. Namuo ang puot sa dibdib niya para kay Alexis, parang napakalaki na ng ipinagbago nito para pati ang dangal niya ay bilhin. Naisip niyang sandali pa lang na panahon pero parang napakalaki na ng ipinagbago nito. Tayo na kung gusto mo lang naman. 3 times a week is enough for me. Pwede kang mamili ng araw. Kapag wala tayong schedule ay pwede kang umuwi sa inyo to check your mom. Walang gatol na sabi nito kaya lalong naging malinaw na hindi ito nagbibiro. Nanggigil siya ng husto nang marinig na may plano pa ito na 3 araw ang schedule nila. Ang kapal ng mukha parang alam na papayag siyang talaga. No, hindi ko kayang makita na unti-unting namamatay ang mommy ko pero hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Pwede akong maging nurse ng papa mo pero ang 2/5, kagaya nga ng sabi ko, ikaw ang magdedesisyon kung papayag ka o hindi. Walang pipilit sa iyo dito, Ninya, sabi nito na muli nang umupo sa swivel chair.
Noon naman tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niya iyong kinuha sa bag at mula sa caller ID noon ay nakita niyang si Mika ang tumatawag, hindi maganda totong sinagot niya iyon. Siguradong may update ito tungkol sa mama niya. Hindi pa man ay kinakabahan na siya. Hello, Mika, What, kung kanina ay parang gusto lang niyang maiyak sa hindi disenteng proposal ni Alexis, ngayon ay tuluyan ng nalaglag ang kanyang mga luha sa ibinalita ni Mika. Ayon dito ay nag-seizure ang kanyang mommy ngayon lang. Nang puntahan ito ng doktor ay sinabi Dim anong kailangan na nitong maoperahan hanggang bukas, kung hindi ay baka bumigay na ang puso nito. Nanlulumong pinatay niya ang telepono, padaskol na pinahid niya ang mga luha sa mga mata saka siya humarap kay Alexis. Ayaw man niyang gawin ang gusto nitong mangyari ay wala na siyang magagawa pa, hindi niya kayang mamatay ang ina na wala siyang ginagawa, at kung ang ibenta kay Alexis ang katawan para maisalba niya ang buhay ng ina ay handa niyang gawin basta't mabuhay lamang ito, sukdulang nagsakripisyo siya para rito. Pumapayag na ako, kahit ano pang gusto mo ibigay mo lang ang kailangan ko. Aniya na hindi na naman napigil na tumulo ang luha. Ang sinabi niya sa sarili kanina na hindi siya liyak sa harap nito ay hindi nangyari. Si Alexis naman ay mukhang relax na relax pa habang pinanonood siyang umiiyak. Hindi niya mabasa kung ano ang nasa isip nito ng mga oras na iyon. Inikot-ikot pa nito ang swivel chair na para bang nag-e-enjoy pang nahihirapan siya. Maya-maya ay may kinuha itong sa tingin niya ay checkbook. Ilang sandaling sumulat doon at pagkatapos ay iniabot sa gawin niya pero hindi nag-abalang tumayo. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minahal niya ay ganito na ang ugali ngayon, mas lalong gumispang ang ugali at tuluyang nawalan na ng pakialam sa damdamin ng iba. Mabilis niya layong inabot, nang nasa kamay na niya ang tseke ay pinakabasa niya iyong mabuti. Kalahating milyon nga ang nakalagay doon, eksakto sa halagang kailangan niya. Pagkway tiningnan niya itong muli, magsabi ka na lang kung kailan ang simula ng deal natin. Kailangan ko nang umalis, humakbang siya para tunguhin ang pinto at hindi na hinintay pa ang iba pang sasabihin nito. Wala rin siyang balak na magpasalamat kay Alexis dahil katawan niya ang kabayaran sa perang ibinigay nito, kung hindi lang buhay ng mami niya ang nakasalalay ay nun kang ibenta niya ang sarili kahit ilang milyon pa ang kapalit, lalo na dito sa lalaking kaharap niya ngayon na walang ibang gusto kung hindi ang nakikita siyang nahihirapan. Pupunta na lang ako sa iyo, ang mahalaga ngayon ay ang mami mo. Sabi nito na ng mga sandaling iyon ay tumayo na parang may gusto pa itong sabihin pero tuluyan na siyang lumabas. Gabi na nang makarating siyang muli sa ospital at kaagad na hinanap ang doktor na tumitingin sa kanyang ina. Nasa ICU na ito nang makabalik siya kaya ganoon na lang ang kanyang pagdadalamhati. Baka sa mukha nito ang sobrang paghihirap at ang bagay na iyon ang hindi niya kayang makita ng matagal. Hindi niya kayang tingnan ng matagal ang ina na nasa ganoong kalagayan, pero matapos niyang sabihin sa doktor na kaya na niyang ipa-opera ang ina ay naghahanda na ang mga ito para sa operasyon ng kanyang mommy. Ngayong gabi rin daw ay siguradong maooperahan ito. Ang operasyon nito ang laman ng kanyang isip habang nagmamaneho siya pauwi, abot-abot ang dasal niya na sana ay hindi pa siya huli ng dating. Anak, saan galing ang Zayking ibinigay mo sa doktor? Maiyak-iyak na tanong ng ama nang sa wakas ay makuha niyang umupo sa bench katabi ang kaibigang si Mika. Pakiramdam niya kasi ay bibigay na ang kanyang katawan sa sobrang pagod. Latang-lata ang kanyang pakiramdam, ni hindi niya kayang kumain at uminom dahil sa sobrang pag-iisip. Ginagap niya ang isang palad ng ama at idinikit iyon sa kanyang pisngi. Gusto niyang doon humugot ng lakas, ang totoo ay gustong-gusto na niyang umiyak kanina pa pero ayaw niyang makita siya ng ama na mahina, alam niyang sa kanya ito humuhugot ng lakas ng loob. Ngayon kaya hindi pwedeng makita nito na maging siya ay nanghihina. Bilang asawa ng mommy niya ay alam niya kung gaano kabigat ang nararamdaman nito ngayon. Dad, hindi na mahalaga yon. Ang importante ay maooperahan na si mom. Pinilit niyang ngumiti kahit ang bigat-bigat ng kanyang dibdib. Nag-aalala lang ako, anak. Baka may hindi magandang kapalit ang perang yon, anang daddy niya na bakas sa mukha ang sobrang pag-aalala para sa kanya. Hinaplos niya ang mukha ng ama. Nang mga sandaling iyon ay damang-daman niya na mahal siya nito. Dad, palagi ninyong tatandaan ni mommy na mahal ko kayo. Kayo ang kayamanan ko. Kaya lahat ay handa kong gawin para sa inyong dalawa. Kung saan ko man kinuha ang perang yon ay huwag na kayong mag-alala. Madali ko lang mababayaran yon, aniya sa ama. Tumanggo ito pero bakas pa rin ang pagkabahala sa mukha. Maya-maya ay nagpaalam ito na bibili lamang ng kape para sa kanilang magkaibigan. Naiwan sila ni Mika at maging ito ay masama ang tingin sa kanya. Ilang sandali siyang tinitigan at hindi pa man ay alam na niya ang iniisip nito. Bes,
Saan mo ba talaga kinuha ang Zayking ibinigay mo kay Doc? Sik ayon, kinakabahan ako sa you. Kanina ang tagal mong nawala, tapos biglang pagbalik mo ay may cheque ka na agad na hawak. Come on, sabihin mo sa akin. Hinawakan nito ang kamay niya, napaunat siya ng upo, ang ulo niya ay isinandal niya sa pader at saka ipinikit ang mga mata, sa ganoon man lang ay ma-relax siya. Kay Alexis, tipid niyang sagot habang nakapikit pa rin, ayaw niyang magsisi dahil makabuluhan naman ang kapalit ng kanyang ginawa. Ano, kulang ang salitang gulat sa reaksyon ni Mika. Kahit nakapikit pa rin siya ay alam niyang nanlalaki ang mga mata nito. Bakit ka humingi ng tulong sa lalaking yon? Parang hindi mo naman alam na sasamantalahin ka lang ulit niya. Ninya, paglalaroan pagkatapos ay itatapon ng paulit-ulit na parang basura. Nakalimutan mo na ba yun? Nanggagalaiting sabi nito, litaw ang lahat ng litid sa leeg sa tindi ng galit nito kay Alexis. Malakas ang boses nito kaya ang ilang nurses at mga taong nagdaraan ay napatingin sa gawin nila. He wanted me to deal with him and be his ex-slave. Sukat sa sinabi niyang iyon ay napaiyak na naman siya. Naalala niyang bigla ang walang konsiderasyong Alexis na dinatnan niya kanina. Bigla rin ang pagbalik sa kanyang alaala ng matinong Alexis noon na nagsabing mahal siya. Hindi man niya alam kung ano ang dahilan nito. Nalulungkot lang siya dahil biglang parang naging napakasama ni Alexis. What? Kung kanina ay gulat ang nasa mukha ng kaibigan, ngayon ay galit na ang nababasa niya roon. Malaki na ang ipinagbago niya. Mika, kung dati ay palagi lang mainit ang ulo niya, ngayon ay wala na siyang puso. Sabi niya habang inaalala kung paano sila nagharap ni Alexis. Kanina, napakawalang hiyal na Toringan pang mayor na galit sa mga corrupt, yun pala ay mas masahol pa siya sa mga yon. Umuusok ang ilong ni Mika sa galit, napatayo ito at namaywang sa harap niya na akala mo naman ay kaharap ang alkalde. Hayaan na natin, wala na tayong magagawa dahil nakipagkasundo na ako sa kanya. Hindi ko kayang mamatay si mommy na wala akong ginagawa. Mika, umiiyak pa rin niyang sabi. Pero paano ka naman? Ninya, ano? Gagawin ka na lang para usan ng Alexis na yun, Diyos ko. Hindi ko kayang tanggapin na ang isang katulad mo ay sa ganoon lang babagsak. Kitang-kita niya na maging ito ay halos malyak na rin dahil sa sitwasyong nakatakda niyang sapitin sa kamay ni Alexis. Oras ang kalaban natin sa sitwasyon ni mommy, eksakto naman dahil inalok na ako ni Alexis na mag-alaga sa papa niya noong nasa koron pa tayo. Sabi niya noon, willing siyang bayaran ako kahit magkano. Kaya siya ang naisip kong puntahan, malay ko ba na may iba pa pala siyang kondisyon. I said no to him, pero tumawag ka at sinabi ang lagay ni mom kaya hindi na ako nag-isip. Mika, kailangan ko pa si mommy sa buhay ko, sa huli ay walang hindi na ako nag-isip. Mika, kailangan ko pa si mommy sa buhay ko, sa huli ay walang nagawa si Mika kung hindi ang yakapin na lamang siya. Nang mga sandaling iyon ay ramdam na ramdam niya kung gaano katindi ang pagmamalasakit sa kanya ng kaibigan. Alam niyang kontra ito pero kagaya niya ay wala itong magawa. 2/5 Kabanata 58 na isagawa ng maayos ang operasyon sa mommy niya. Labis ang galit nilang lahat nang sabihin ng doktor na matagumpay ang operasyon at ang hihintayin na lamang nila ay ang paggising nito. Tuwang-tuwa si Ninla dahil naging sulit naman pala ang kanyang sakripisyo. Ano man ang hingin sa kanya ni Alexis ngayon ay wala na siyang pakialam. Handa siyang gawin ang lahat para sa kapakanan ng mga magulang na siyang mayroon na lamang siya ngayon. Isa man sa mga ito ay hindi niya kayang mawala, kahit paano ay mapapanatag na ngayon ang kanyang isip. Ang mahalaga ay maayos na ang kayang ina at malayo na sa peligro buhay ito at makakasama pa nila ng matagal, iyon ang mahalaga para sa kanya. Pero ngayon ay tuluyan nang nag-sink in sa kanya ang lahat. Pagmamay-ari na ni Alexis ang katawan niya at wala na siyang magagawa pa tungkol sa bagay na iyon. Isang balding luha man ang ilabas niya ay wala na siyang magagawa pa. Bayad na ito sa serbisyo niya na hindi naging malinaw kung hanggang kailan. Ayaw man niyang ibaba ang dignidad, hindi naman niya kayang hintayin na lang na unti-unting mawalan ng buhay ang pinakamamahal niyang ina. Pakiramdam man niya ay napakababang uri na niyang babae, worth it naman ang dahilan ng pagbaba niya sa dignidad. Kung sa bagay ay ano pa naman nga ba ang bago doon? Hindi ba't matagal mo nang binaba ang dignidad mo nang pumayag kang may mangyari sa inyo kahit na noong mga panahong iyon ay kasal pa sila ni Nancy at buhay pa ang kakambal mo, iusig ng isang bahagi ng kanyang utak. Maraming salamat sa tulong mo. Anak, kung hindi dahil sa iyo ay baka kung ano na ang nangyari sa mommy mo. Sabi ng daddy niya habang magkasabay silang kumakain sa pantry ng ospital, kahit ang ama niya ay bakas sa mukha ang pagkapanatag dahil successful ang operasyon ng kanyang mommy si Mika ay pinauwi muna nila dahil masyado nang nakakahiya sa kaibigan.
isa pa ay pagod na din ito sigurado kagaya niya. Nang umalis siya para puntahan si Alexis ay ito muna ang naging runner ng daddy niya roon kahit na wala pa rin itong pahinga kagaya niya. Alam niyang hindi niya mariringgan ng reklamo si Mika pero kahit papaano naman ay alam niya kung hanggang saan ang limitasyon ng kaibigan, sa lagi na ay ito ang nagiging takbuhan niya kaya kung tutuusin ay malaki na ang utang na loob niya. Rito, Dad, huwag niyo hong sinasabi yan, tungkulin ko ho bilang anak kung ano man ang ginawa ko. Sagot niya sa ama, malaki ang naging sakripisyo ninyo sa akin noon ni Mom. Ito naman po ang tamang panahon para ako naman ang bumawi sa inyo, sabi niya sa ama saka. Ito binigyan ng matamis ng ngiti, pero hindi ako mapapakali hanggang hindi mo sinasabi kung saan mo nakuha ang perang yon. Anak, napakalaking halaga noon, ayokong mangyari na isinalba mo nga ang mami mo. Pagkatapos ay ikaw naman ang mapapahamak, may himig pag-aalala pa rin sa tinig ng kanyang ama, akala niya ay nakalimutan na yun ng daddy niya pero hindi pa rin pala. At alam niyang hindi ito titigil hanggang hindi siya nagbibigay ng impormasyon, isa pa ay palagi lang nitong aalalahanin ang tungkol sa bagay na yon kaya nagpasya siyang sabihin ditong si Alexis ang tumulong sa kanya. Kay Alexis ho ako nakahingi ng tulong, Dad nabitiwan nito ang kubyertos at mataman siyang tinitigan habang nakakunot ang noo bahagya siyang nakaramdam ng takot dahil sa naging anyo ng ama, ang alam nito at ng mami niya ay hindi naging maganda ang paghihiwalay nila ni Alexis kaya ngayon ay halatang hindi makapaniwala ang ama. Hindi niya alam kung bakit pero sigurado siyang hindi nito gusto ang ideyang humingi siya ng tulong dito. Akala ko ba ay nagkanya-kanya na kayo ng lalaking yon? Mataas ang tinig nito nang muling magtanong kumabog bigla ang dibdib niya. Sinabi niya sa ama ang balak ni Alexis na maging nurse siya ng papa nito pero hindi ang bagay na magiging ex-slave siya ng alkalde siguradong susunod itong atikihin kapag nagkataon at ayaw niya iyong mangyari. Nurse, hindi ka naman nag-aral para doon. Anak, isa pa ay mayaman ang mga Villarubin, kahit ilang nurse ay kaya nilang kumuha, hindi ko maintindihan kung bakit ikaw pa ang gusto ng Alexis na yon na magsilbi sa papa niya, bakas sa tono ng daddy niya ang iritasyon, natatakot tuloy siya kapag nakita nitong muli si Alexis, sa klase ng mga pananalita nito ngayon ay natatakot siyang baka kamprontahin nito ang batang Villarubin. Hindi ko rin alam kung bakit. Dad, ang sinasabi lang niya ay gusto ng mama niyang ako ang mag-alaga kay Mr. Villarubin kagaya ng ginawa ko noon sa ginang, mabait naman sa akin ang mag-asawa noon. Dad, nakapalagayang loob ko ho sila kaya rin siguro gusto ni Mrs. Villarubin na ako ang mag-alaga sa asawa niya, sabi niya ho kasi noon na mas napabilis daw ang paggaling niya dahil sa akin. Mahabang litanya niya sa ama na may bahid naman ng katotohanan. Pero ano nga ang malay mo sa pagiging nurse? Anak, isa pa ay mahirap mag-alaga ng isang pasyenteng lalaki kumpara sa pasyenteng babae. Baka sumakit lang ang katawan mo roon araw-araw, hindi ka sanay sa ganoong trabaho at... Dad, kaya huhu iyon. Isa pa ay maraming tauhan sa bahay ng mga Villarubin kaya pwedeng-pwede akong magtawag ng tutulong sa akin kung sakali. Hinawakan niya ang kamay ng ama at marahang pinisil iyon. Gusto niya itong bigyan ng assurance na okay lang siya kaya huwag na siyang alalahanin nito. Sa huli ay napahugot na lang ng malalim na hininga ang daddy niya. Alam niyang may tiwala ito sa kanya at kilala na siya nito mula pa noon. Tinitigan siya nito ng ilang sandali bago muling magsalita. Basta't mag-ingat ka doon. Ano man ang mangyari ay huwag kang magpapaapi sa Alexis na yon. Oo nga at tinulungan niya tayo. Pero kapag sinaktan ka na naman niya, humanda na talaga sa akin ang mayor na yon, tila nagbabantang sabi pa ng kanyang daddy. Huwag na ho kayong mag-alala sa akin, Dad. Matapos ang operasyon ay 4 na araw pang namalagi sa ospital ang kanyang ina. Ngayon nga ay araw na ng paglabas nito. Masaya siya pero gusto niyang maiyak kapag naaalala niyang muntik na itong mawala sa kanila. Naroon si Travis at Mika. Ilang araw nang tumatawag sa kanya ang binata pero hindi niya nasasagot dahil masyado siyang abala. Iyon siguro ang dahilan kung bakit nagpa siya na itong pumunta rito ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nangailangan ka pala ng malaking halaga para sa operasyon ng mami mo, baby? Ani Travis nang naglalakad na sila palabas ng ospital. Gustong magalak ng puso niya nang makita itong muli pero hindi maging ganap ang saya niya dahil sa sitwasyon niya ngayon, gusto man niyang suklian ang pag-ibig nito ay alarm niya sa sariling hindi na siya karapat-dapat para sa binata. Ayos na yon, Travis pasensya ka na pala at hindi ko nasasagot yung mga tawag mo nitong nakaraan. Naiintindihan ko, hindi mo kailangang humingi ng pasensya, syempre ay uunahin mo ang mami mo, mahinahon nitong sabi. Salamat. Ha, now, saan ka nakahiram ng perang ginamit mo, ulit nito?
Paano mo nalaman ang tungkol doon sa halip ay tanong niya. Nabanggit ni Mika, come on, kanino ka nang hiram, ibalik natin para wala ka nang iniisip, na-touch siya sa sinabi ng binata, nangilid ang luha niya dahil hindi niya lubos maisip na handa itong tulungan siya, kung alam lang niya na willing itong pahiramin siya ng pera, hinding-hindi siya lalapit kay Alexis, hinding-hindi niya hahayaang tapakan nitong muli ang kanyang pagkatao, hindi na, Travis pagtatrabahuhan ko naman yun, kumbaga kinuha ko lang yung advance payment ko. Sigurado ka ba? Pwede kitang pahiramin para hindi mo napagtrabahuhan ang bagay na yon, makakapag-focus ka sa cafe ninyo ni Mika, maalagan mo pa ang mommy mo. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ang binata, napakaganda ng timing ng pagpasok nito sa buhay niya. Sinabi nitong gusto siya sa panahong handa na sana siyang muling buksan ang puso. Napakabait nito, handa siyang tanggapin ng buong buo, bakit ba hindi na lang siya dito lumapit? Hinawakan niya ito sa kamay at tipid ng initian. Maraming salamat. Travis, huwag kang mag-alala at sasabihan kita kapag hindi ko na. Kaya, sabi mo yan, ha, gusto kong malaman mo na handa akong tulungan ka sa lahat ng bagay, Ninya, at ayoko rin na nahihiya ka sa akin. Ngumiti siya at bahagyang tuma NGO, pagkway humarap siyang muli sa pasilyo para ipagpatuloy ang paglalakad, pero ganoon na lang ang gulat niya nang makitang parating sa gawin nila si Alexis. Kabanata 59 na bigla siyang kinabahan lalo na at madilim ang mukha nito habang palapit sa kanila. Paano na lang kung ibunyag nito sa mga magulang ang naging kasunduan nila? Natatakot siya pero huwag naman sana, ilang sandali pa at tuluyan na itong nakalapit. Wala sa loob na napatingin siya sa mga magulang, tahimik ang mga ito pero hindi naman kababakasan ng galit, marahil dahil alam ng kanyang daddy na si Alexis ang tumulong para maoperahan ang mommy niya. Malaki ang utang na loob ng pamilya niya dito. Hindi lang basta malaki dahil kung tutuusin ay nakabaon siya ng utang na loob kay Alexis, ayaw man niyang isipin ay baka nawala na sa kanya ang kanyang mommy kung hindi siya nito tinulungan. Magandang umaga ho, Mom, Dad, magalang nitong sabi sa kanagmano sa mga ito, niyukod nito ang kanyang ina na nakaupo sa wheelchair, he's wearing a blue jeans and a simple white polo shirt, sa tingin niya ay mas bum ata itong tingnan kaysa sa totoong edad nito, pero maya-maya ay kinastigo niya ang sarili dahil kahit wala sa loob ay pinag-aaralan na pala niya ang anyo nito. Magandang umaga rin, Lex, ang mommy niya ang sumagot, napansin niyang alanganin ito kung ngingiti o ano. Kumusta na ho kayo? Hindi pa rin dumidiretso ng tayo si Alexis habang nakikipag-usap sa mommy niya, nakayukod pa rin ito hanggang sa mga sandaling iyon para makausap nito ng maayos ang ina niya. Ewan kung tama siya pero base sa kanyang obserbasyon mula noong nangangampanya pa lamang sila ay mas may puso si Alexis para sa mga matatanda. Heto, nakaraos na rin. Akala ko talaga ay mamamatay na ako. Mabuti na lang at nakagawa ng paraan si Ninya sa awa at tulong ng Diyos. Parang gustong umiyak ng kayang. Mommy, naaawa pa naman siya rito kapag ganoon. Honey, si Alexis ang tumulong sa operasyon mo, anang daddy niya na hinawakan pa sa isang palad ang ina. Abay siya nga ba, iho? Gulat na gulat ang mommy niya sa nalaman. Wala ho. Yun, ang importante ho ay gagaling na kayo, sabi nito sa katumingin sa kanya. Gusto niyang irapan ito pero hindi niya magawa dahil alam niyang nakatingin sa kanya si Travis at ang daddy niya. Ang hudyo kung makapagsalita, akala mo ay walang pansariling kapalit na hiningi. Ang kapal ng muka, sigaw ng kanyang isip, nang tingnan niya si Travis ay pagtataka ang nakikita niya sa mukha nito. Mula naman sa pagkakatayo ay lumigid si Alexis sa likod ng wheelchair ng kanyang mommy at pumalit sa daddy niya sa pagtutulak na huli sila ni Travis kaya nagkaroon ito ng pagkakataon na magtanong sa kanya, kay Alexis na ex mo ikaw humingi ng tulong? Ninya, litong tanong nito pero tuma NGO pa rin siya. 000, Travis, wait, bakit mommy at daddy ang tawag niya sa parents mo? Nakakunot-noo pa ring tanong nito. Ex-husband siya ng kakambal ko. Travis, ano? Yes, pero wala na si Nancy, namatay siya dahil sinalo niya balang dapat sana ay sa asawa niya. God, I'm sorry to hear that. Ninya, okay lang, medyo matagal naman na rin, mabuti nga at tanggap na ni na mommy kahit paano. Wait, naging kayo ba ni Alexis dahil nakita niyang kamukha ka ng asawa niya? Mahabang istorya, Travis, at ayoko na sanang pag-usapan pa, tumango ito maya-maya. I'm sorry, you said na mababayaran mo si Alexis nang alukin kitang isa uli na ang hiniram mo sa kanya. Would you mind kung tanungin ko kung ano ang hinihingi niyang bayad? Hindi niya alam pero bakit may pakiramdam siyang alam nito ang kabayarang gasto ng alkalde, gayunman ay sinabi pa rin niya rito ang unang napag-usapan nila ni Alexis.
Kinausap niya ako noong nasa Corontayo, gusto niya na maging nurse ako ng papa niya, sinabi niya na handa siyang bayaran ako kahit magkano. Nang malaman kong delikado ang lagay ni mommy, pinuntahan ko siya at sinabing payag na ako sa gusto niyang mangyari. Kung ganon ay dapat lang pala na isauli na natin yung pera niya. Ninya, baka kung ano pa ang gawin sa'yo ng Alexis na yon. Bakas sa tono ni Travis ang pag-aalala, damang-dama niya na bokal sa puso nito ang pagtulong. Hindi na, Travis, huwag ka nang mag-alala dahil dati ko nang ginawang alagaan ang mama ni Alexis. Sigurado ka ba talaga? Oo, mababait ang parents niya at iyon naman ang importante. Ikaw ang bahala, pero once na ginawan ka ng masama ng Alexis na yan, magsabi ka lang okay. Tumango siya bilang tugon, maya-maya ay ginagap nito ang palad niya saka sila nagpatuloy sa paglalakad, hindi na nito iyon binitiwan hanggang sa makalabas sila at makarating sa parking ng ospital. Sa akin na ho kayo sumabay, tahatid ko na ho kayo sa bahay, ani Alexis. Sigurado ka ba? Iho, abay baka marami ka pang gagawin sa munisipyo ninyo. Okay lang ho, wala naman hong masyadong trabaho ngayon. Sa huli ay sa sasakyan nga nito sumakay ang mga magulang at siya ay kay Travis. Pagdating sa bahay ay iniwan niya ang mga ito sa sala matapos ipakilala si Travis at Alexis sa isa't isa bilang kagandahang asal. Ang mga magulang kasi niya ay nakilala na ang binata kanina sa ospital. Pumunta siya sa kusina at naghanap ng pwede niyang lutuin para sa tanghalian. Pork steak ang naisipan niyang akuto dahil iyon lang ang kumpleto sila sa sangkap sa ngayon. Kasalukuyan na niyang hinihiwa ang came nang biglang bumungad sa kusina si Alexis. Tiningnan lang niya ito at muling ibinalik sa hinihiwa ang mga mata. Napansin niyang umupo ito paarap sa kanya at prente pang pinagdikit ang mga palad sa ibabaw ng mesa. Tomorrow ay pwede ka nang mag-start sa pagiging nurse ng papa, pwede kang mag-stay in or stay out depende kung saan ka magiging komportable. Ang schedule naman natin ay MWF, sa mga araw na yan ay obligadong doon ka matulog sa bahay. Sabi nito na naging dahilan para mapabaling dito ang mata niya mula sa ginagawa. Nangunot ang noo niya dahil wala sa usapan nila iyon, hindi kasali sa mga binanggit nitong kondisyones na sa bahay ng mga ito siya matutulog sa mga pinili nitong araw. Anong doon matutulog ang pinagsasasabi mo? Ang pagbigyan lang sa tawag ng laman. Ang tungkulin ko sa'yo. Hindi kasali roon ang ubusin ko ang buong magdamag ng Lunes, Miyerkules at Biyernes ko na kasama ka. Marin niyang sabi dahil hindi na niya napigil ang sarili habang tumatagal ay parami ng parami ang kondisyones nito na noong una naman ay hindi nila napag-usapan. 2/4 Kabanata 6 na tumayo si Alexis at tinapatan siya. Mesa ang nasa pagitan nilang dalawa, seryoso ito at muli ay balewala na naman dito ang sinabi niya. My word is final, unless, gusto mong gawin natin ang bagay na yun ng tanghaling tapat. Sabi nito na naglalaro pa sa mukha ang nakakalokong ngisi. Nairita siya bigla dahilan para maningkit ang kanyang mata, ang kapal ng mukha nito para ay blackmail siya ng paulit-ulit. Alam mo kung ano, ngayon ko mas napatunayan na wala ka talagang puso. Alexis Villarubin, na-realize ko na mabuti na lang pala at nakawala ako mula sa iyo. Kasi kung hindi pala, siguradong puro konsumisyon lang ang mapapala ko sa iyo, walang pakundangang sabi niya dahil sa inis na nararamdaman. Sobra na kasi ito. Hindi na tuloy siya nakapagpigil, kitang-kita niya nang matigilan si Alexis. Bumalatay bigla ang sakit sa mukha nito dahil sa mga sinabi niya pero wala na siyang pakialam, doon man lang ay makaganti siya rito. Samantalang noon naman biglang pumasok sa kusina si Travis, hindi nakaligtas dito na para silang mga tigreng naghahamunan sa isa't isa ni Alexis. Baby, may problema ba? Nag-aalala nitong tanong na kaagad siyang nilapitan at inakbayan. Nakakunot ang noo nito na binalingan si Alexis. Sinuklian naman yun ni Alexis ng matalim na tingin, pero hindi nakaligtas sa kanya nang ako ang mata nito sa kamay ni Travis na nasa kanyang balikat. Wala. Travis, may pinagbabatehan lang kami nitong si Mayor, ipinipilit niya kasi yung kanya. Pero syempre hindi naman ako magpapatalo. Sagot niyang bahagya itong nilingon at nginitian. Ganun ba? Ano palang niluluto mo? Tulungan na lang kita dyan. Inalis nito ang pagkakaakbay sa kanya at kinuha mula sa kamay niya ang knife. Mabuti pa nga at nang makakain tayo kaagad, tumabi ito sa kanya at itinuloy ang ginagawa niyang paghihiwa sa karne. Sa gilid ng mata niya ay nakita niyang unti-unting lumalabas ng kusina si Alexis. Eksaktong 12:00 ay kumakain na sila, magkatabi sila ni Travis pero magkatapat naman sila ni Alexis. Kaya hindi siya halos makakain, paano'y sa halip na sa plato ito tumutok ay siya ang pinanonood nito. Naiilang tuloy siya, ang lasa niya tuloy sa kinakain ay mapakla. Si Travis naman ay deadma at halatang walang pakialam sa presensya ni Alexis. Ang mga magulang lamang niya ang kinakausap nito at hayagan siyang inaasikaso. Ito ang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato.
maging ang juice at tubig ay ito rin ang naglagay sa kanyang baso, kulang na lang ay subuan siya nito. Kailan mag-uumpisa si Ninya sa pagiging nurse ng papa mo, Alexis? Sa kalagitnaan ng pagkain ay nagawang itanong ng daddy niya rito, bukas na ho sana dad, aalis na ho kasi yun na nurse niya at mag-a-abroad na. Sagot nitong saglit lang tiningnan ang mga magulang niya, pagkatapos ay ibinoling na naman sa kanya ang mata. Nagbawi siya ng tingin dahil hindi niya kayang makipagtitigan dito ng matagal, lalo na at parang may ibig sabihin ang mga titig nito. Stay in ba si Ninya sa inyo? Tanong naman ng mommy niya na napaliwanagan na ng daddy niya na si Alexis ang tumulong para sa operasyon nito. Sinabi ko ho kay Ninya kung saan siya magiging komportable, ma, kung ano ho ang gusto niya. Ayun pala, magstay in ka, anak, baling ng ina sa kanya. Hindi ho mommy, araw-araw ho akong uuwi, walang gatol niyang sabi. Sabi ko nga ho kay Ninya, isauli na lang namin yung nahiram niyang pera dito kay Alexis. Para makapag-focus ho siya sa inyo at sa negosyo nila ni Mika, ani Travis na ikinagulat niya. Hindi niya akalain na sasabihin iyon ng binata, bigla tuloy siyang napatingin kay Alexis at kitang-kita niya nang magdilim ang mukha nito at magtagis ang bagang, maging ang mga magulang niya ay natahimik, waring ramdam na posibleng magkatensyon na pagitan ng dalawa, kumakabog ang dibdib niya dahil baka mag-abot ang mga ito. Excuse me, pare, pero sino ka ba? Asawa mo ba itong si Ninya? Sino ka para pakialaman ang mga desisyon niya? Bakas sa tono ni Alexis ang galit at iritasyon. Masama rin ang tingin nito kay Travis, kaya maging ang mga magulang niya ay naalarma na. Sisigat sana si Travis pero mula sa ilalim ng mesa ay pinigan niya ang kamay nito, kaya hindi na ito kumibo. Relax lang kayong dalawa. Hindi nyo kailangang mag-away dito, saway ng kanyang daddy sa mga ito. Team sorry ho, tito, tita. Nag-aalala lang ako dahil kailangan nyo rin ho si Ninya ngayon, magalang na sagot ni Travis. Naiintindihan ka namin, iho, pero may kasunduan na itong si Alexis at Ninya, kaya sa tingin ko ay dapat nating ay respeto yun, anang daddy niya. Maya-maya ay nagpunas na ng bibig si Alexis at tumayo na sa hapag. Mauna na ho ako. Ma'am, dad, babalik na lang ho ako ulit. Palem nito na hindi pa rin nawawala ang mga guhit sa noo. Maraming salamat. Iho, utang ko ang pangalawang buhay ko sa iyo. Madamdaming sabi ng kanyang mommy, biglang lamambat ang anyo ni Alexis, hinawakan sa kamay ang mommy niya at bahagyang yumukod sa kamuling nagsalita. Wala ho kayong utang sa akin. Mommy, baka nakakalimutan niyo ho na pamilya ko rin kayo, nakangiti nitong sabi. Salamat pa rin iho. Mag-ingat ka. Ha, salamat din po. Anito bago tuluyang umalis. Ito ang isang bagay na hinahangaan naman niya sa alkalde. Magalang ito pagdating sa mga magulang niya, kahit pa sa ibang nakatatanda, saksi siya sa pagmamahal at pagmamalasakit nito sa mga tinatawag na elderly kahit noong nasa bayan pa siya ng San Miguel, at humahanga siya rito dahil doon, bago ito tuluyang lumabas ng bahay nila ay tinapunan muna siya nito ng blangkong tingin. Si Travis na nagpaabot ng hapon sa bahay nila ay halatang nawala sa mood, tahimik ito, hindi kagaya kanina na palagi itong nakangiti, hindi rin ito halos nagsasalita. Hey! Bakit ang tahimik mo? Hindi na nakatiis na tanong niya habang namamahinga silang dalawa sa terrace nila. Wala, masama lang ang kutob ko sa Alexis na yon, sa tingin ko ay may ibang plano pa siya sa iyo bukod sa pagiging nurse ng papa niya. Nawalan siya ng kibo, kung ganitong wala pang alam si Travis sa isa pang kondisyon ni Alexis ay nawawala na ito sa mood, paano pa? Kaya kapag nalaman nitong magiging sex slave siya ng alkalde. Kabanata 61, 11:00 kinabukasan nang ipasundo siya ni Alexis sa kanilang bahay sa Quezon City. Ayaw man niyang iwan ang ina dahil kagagaling lang nito sa operasyon, wala naman siyang pagpipilian dahil may kausenduan sila ng hinayupak na si Alexis, kahit paano ay panatag pa rin naman siya dahil naroon pa naman si Nurse Jen sa kanila, kaya may titingin naman kahit paano sa kanyang mommy. Mag-ingat ka doon, kapag may hindi magandang ginagawa sa iyo si Alexis ay ipaalam mo kaagad sa amin ng mommy mo. Bili ng kanyang daddy na iwan niya kung narinig ng driver na sumando sa kanya. Oh ho, huwag ho kayong mag-alala at hindi ho ako magpapaagrabyado sa Alexis na yun, kaya ko ho ang sarili ko. Tugon niya sa ama habang pinanonood ang driver na ikinakarga ang maliit niyang malita, kahit na sinabi niya kay Alexis na hindi siya roon matutulog at uuwi siya araw-araw, nagdala na rin siya ng ilang mga gamit, sigurado naman siyang bibigyan siya ng kwarto sa mansyon, liwan na lamang niya ang mga ito roon. Matapos humalik at yamakap sa mga magulang ay sumakay na siya sa kotse. Buong biyahe ay lumilipad ang kanyang isip, wala siyang ideya kung ano ang dadatnan niya sa mansyon ng mga Villarubin.
Kung magiging kagaya ba ng dating pagtrato ng mga ito sa kanya ang sasalubong sa kanya, o mas malamig na pagtrato dahil sa kasinungalingang idinulot niya sa pamilya. Isa pa ay iniisip niya kung paano niya haharapin at pakikitunguhan si Alexis sa araw-araw, sa huli ay humugot siya ng malalim na hininga, kailangan niyang masanay na deadmayan ito kung ayaw niyang masira ang araw-araw niyang pamamalagi sa mansyon, makita pa lang ito ngayon ay naiinis na siya, paano pa kaya kapag nakasama niya ito maghapon, and worst, paano pa kaya kung gagawin na nila ang ikalawang kondisyon nito, ipinilig niya ang ulo dahil sa dami ng kanyang naiisip hanggang sa hindi niya. Namalayang iginupo na siya ng antok, ma'am, gising na ho. Nandito na ho tayo, naalimpungatan si Nina dahil sa bahagyang pagyugyog sa kanyang braso. Dala ng sobrang antok dahil hindi naman siya nakatulog halos kagabi ay iginupo siya ng antok kanina sa biyahe. Nang idilat niya ang mga mata ay nasa bakuran na sila ng mga Villarubin, na kahit matagal-tagal din niyang hindi nakita ay hinding-hindi niya makakalimutan, nakapasok na sila sa gate nang wala siyang kamalay-malay, at ngayon nga ay nakahinto na ang kotse sa garahe ng mansyon, ang driver niya kanina na nakilala niyang si Mang Baste ay nakatayo na sa labas ng pinto ng kotse at pinipilit nga siyang gisingin, nahihiya siyang kumilos para bumaba. Pasensya na ho kayo at makatulog ho pala ako, sagot niya habang lumalabas ng sasakyan nako, ayos lang ho iyon, ma'am wala hong kaso doon. Kailangan hong masanay ako sa inyo dahil ako na ho ang driver niyo mula ngayon, sagot ng medyo may edad ng si Mang Baste. Tinulungan siya nitong magbuhat ng dala niya hanggang sa main door ng mansyon pagpasok ay kaagad bumungad sa kanya ang mag-asawang Villarubin na animo hinihintay talaga siya sa sala. Si Mrs. Villarubin ay kaagad siyang sinalubong. Ternayo kaagad ito nang makita siya. Samantalang nanlumo naman siya sa nakitang kalagayan ng dating gobernador Ngiwi ang kalahating mukha nito at nakasakay sa wheelchair. Magandang umaga ho, kahit na alangan ay nagawa niyang sabihin. Magandang umaga, Nina, hihap kumusta ka na? Ani Mrs. Villarubin na sa hindi niya maintindihang dahilan ay parang naiiyak pa, kapag dakay sinalubong siya nito ng yakap na mahigpit. Maayos ho ako. Ma'am kayo ho, natutuwa ho ako at mukhang okay na kayo. Bokal sa loob niyang sabi dahil noong bago siya umalis sa bahay ng mga ito ay nakaupo rin ito sa wheelchair at hindi nakakatagal kapag matagal na nakatayo. Kaya lang ay tingnan mo naman ang nangyari sa asawa ko, stroke din siya. Ninya pasensya ka na kung ikaw ang naisip kong hilingin kay Alexis na mag-alaga sa daddy niya, nakita ko kasi kung paano ka nagmalasakit sa akin noon, madamdaming sabi pa ng ginang, bahagya siyang nakaramdam ng relief nang malamang totoo naman pala ang sinabi ni Alexis na ang mama nito ang may gustong siya ang maging nurse ng daddy nito, akala niya ay paraan lamang iyon ni Alexis para samantalahin ang pagkakataon. Gagaling din ho si Gov, pasasaan ho ba at makakalakad siya ulit gaya nyo? Ma'am, sana nga. Ninya, halika at kumain muna tayo, talagang hinihintay ka namin. Sige. Mula sa sala ay itinulak niya ang wheelchair ni Gov Villarubin hanggang sa may kusina, kahit nakangiwi ito ay alam niyang nakangiti ito sa kanya. Pagkatapos kumain ay pinasamahan siya ng ginang sa isa sa mga maid para puntahan ang magiging kwarto niya. Nasa ikalawang palapag iyon, sa dulong bahagi ng kanugnag na silid ng master's bedroom. Inilagay niya doon ang mga gamit na dala at nagpalit ng uniform na ibinili ni Mrs. Villarubin na nasa ibabaw ng kanyang kama. Pagkatapos magbihis ay lumabas na siyang muli, nadatnan niya ang mag-asawa na nasa sala, lumapit siya sa mga ito at ipinakita sa kanya ni Mrs. Villarubin ang mga gamot na inlinam ng asawa nito, ipinaliwanag nito kung anong oras linumin ang mga iyon at kung ilang beses sa loob ng maghapon. Nang sumapit ang hapon ay inilabas niya sa hardin ang dating gobernador minasahe niya ang mga binti nito kagaya ng ginagawa niya noon kay Mrs. Villarubin. Ayon dito ay may therapist na pumupunta dito 3 beses sa isang linggo pero para sa kanya ay mas okay pa rin kung nagagawa iyon sa bahay araw-araw. Kumusta na kayo ng anak kong si Alexis? Hiha, kahit hirap magsalita ay nagawang itanong ng papa nito. Ang totoo ay nagulat siya, hindi niya alam kung ano ang sinabi nito sa mga magulang tungkol sa kanila kaya hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Alam mo'y malungkot palagi yun, nagtataka lang kami kung bakit hindi ka na niya ibinalik dito. Sabi niya noon isasama ka raw niya ulit dito sa bahay, pero nagtaka kami dahil isang araw ay sinabi niyang hindi na daw mangyayari ang bagay na yon. Ano bang nangyari sa inyo? Hiha, hindi na niya nakuhang sumagot dahil napako ang mga mata niya sa paparating na si Alexis kasama si Laika. 2/4 Kabanata 62, Good afternoon, Papa, bati nito sa ama ng ganap nang makalapit sa kanila. Hello po, Tito, natutuwa po ako at may nag-aalaga na sa inyo uli.
Ani Laika na sandali siyang nilingon, wait, parang pamilyar siya sa akin. Lex, sabi nito matapos siyang tingnan. Sa munisipyo mo siya nakita, likes kakambal siya ng wife ko. Kailangan daw ng trabaho kaya siya na lang ang kinuha kong mag-aalaga sa papa, matamang nakatitig ito sa kanya at hindi kumukurap habang sinasabi ang bagay na iyon, kung tutuusin ay wala namang masama sa sinabi nito, nangangailangan naman talaga siya nang pumunta siya roon pero pera at hindi trabaho ang pakay niya kay Lex, naging praktikal lang siguro ito, naisip siguro nitong masyado siyang swerte kung basta na lang pahihiramin ng pera na wala naman siyang ginagawa. Oh, I see. Hello. Ani Laika sa kanya na may ngiti sa mga labi. Kung sa munisipyo ay dedma lamang siya rito, ngayon ay pinansin siya ng dalaga. Hay, ganti niya. Papasok muna ho kami sa loob, Papa. Oh, gusto nyo na rin hong pumasok? Tanong ni Alexis sa ama na nilapitan pa ito ng todo. Ewan kung sinadya nito pero halos doon ito sumiksik sa may gawin niya kaya naman ang ending ay nagkabangga na ang kanilang magbraso. Malapit na rin ang mga balikat nila sa isa't isa kaya naman dali-dali siyang lumayo rito. Dito muna ako sa labas kasama si Ninya, iho. Nagkoknatuhan pa kami, ani Mr. Villarubin sa anak na kahit nakangiwi ito ay naiintindihan niya ang sinasabi. Marahil ay nasanay na siya dahil ganito din ang mami niya noon. Si Mrs. Villarubin ay bahagyaring hirap masalita noong unang dating niya sa mansyon. Sige ho. Kayo ho ang bahala, excuse us, Dad. Ninya, tumango siya pero hindi niya alam kung nakita pa iyon ni Alexis, iginiya na kasi nito paalis ng hardin si Laika at dumiretso na ang mga ito sa bakana ng mansyon, naiwan silang dalawa ni Gov, na nakasunod lamang ang tingin sa mga ito. Mas gusto kita para sa anak ko kaysa sa konsehal ni Alexis na iyon, Ninya, anito na ikinagulat niya, hindi niya akalain na sasabihin nito iyon. Lalo na at noong nasa bahay pa siya ng mga ito bilang Nancy ay hindi naman sila ganoon ka-close, hindi kagaya ni Mrs. Villarubin na talagang malapit ang loob niya simulat sa Paul. Wala naman ho kaming naging formal na relasyon ng anak ninyo. Gov, sa wakas ay nagawa niyang sabihin, kahit kasi may nangyari na sa kanila at sinabi nitong noon ay mahal siya, wala namang kailan awan kung mga ano sila, mabuti na nga lang din dahil kung nagkaroon sila ng formal na relasyon ay iiwan lang pala siya nito bigla sa ere na hindi niya alam ang dahilan kung bakit hindi na kumibo si Governor Villarubin sabihin niya iyon. Alas 5 ng hapon nang ipasok niya ang matanda sa loob ng bahay at nadatnan niyang naroon sa sala ang dalawa. Nakaharap ang mga ito sa laptop at waring may pinag-uusapang mahalaga gusto ni Gov. Villarubin na magpahinga sa kwarto nito kaya tinawag nito ang asawa. Tinulungan siya ni Mrs. Villarubin na may pasok sa kwarto at may higa ito sa kama pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Alas 6 ng gabi ang usapan nilang magiging out niya sa trabaho. Alas 8 naman kinabukasan ay narito na siya dapat. Nagpa siya siyang lumabas ng bahay at magpunta sa hardin na pinanggalingan nila kanina. Wala na ang dalawa sa sala nang dumaan siya. Paglabas niya ng bahay ay nakita niyang pabalik na sa loob si Alexis. Mukhang galing ito sa may gate at nakatakdang makasalubong niya. Tinigasan niya ang anyo. Eksaktong malapit na silang magkatapat nang tumunog ang kanyang cellphone, huminto siya at kinuha iyon mula sa bulsa ng kanyang uniform. Hello, Travis. Naglakad siyang muli para lagpasan si Alexis na ng mga sandaling iyon ay nakahinto sa harapan niya. Hi, baby, nasa trabaho ka na? Yeah, nandito na ako. What time ang out mo dyan? Sesunduan kita mamaya, anito sa kabilang linya. Sesunduan, huwag na. Travis, may driver na maghahatid sundo sa akin every time na pupunta at aalis ako dito, isa pa busy ka rin. Maabala ka pa, malambing niyang sabi sa binata. Okay lang naman, isang araw pa lang kitang hindi nakikita, namimiss na kita. Naglalambing nitong sabi na pangiti siya, bakit kapag ito ang nagsasabi noon sa kanya ay kinikilig siya, may pagtingin na nga rin ba siya kay Travis? Ako rin naman, Travis talaga, miss mo rin ako. Ninya, kahit hindi niya ito nakikita ay alam niyang nakangiti ito ng mga oras na iyon. Opo, miss din kita. Travis, happy, natatawan niyang sabi. Ang sarap namang marinig, ganito na lang, kung ayaw mong magpasando ngayon. Pupunta na lang ako sa bahay ninyo bukas ng gabi, okay na siguro yon, mas lalo siyang. Napaisip bukas ay araw ng Miyerkules, araw ng schedule na ginawa ni Alexis para sa kanila. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kay Travis, naalala niyang nagsabi nga pala si Alexis na dito siya matutulog sa mga araw na iyon, umayaw siya pero sa pagkakakilala niya rito ay gagawa ito ng paraan para makuha ang gusto. I'll call you tomorrow.
Travis, titingnan ko muna kung hindi ako gagabihin, ha, kapag masyado ng late kahit sa ibang araw na lang. Ganun ba? Okay. Sige, take care, Ninya. Malungkot nitong sabi sa kabilang linya. You too, Travis. Bye. Pumihit siya para maupo sa isa sa mga bench sa garden, noon. Niya nakitang naroon pa rin sa likuran niya si Alexis at sa tingin niya ay narinig nitong lahat ang pinag-usapan nila ni Travis. Hindi niya naituloy ang gagawin sanang pag-upa. Automatikong tumaas ang isang kilay niya. Sa pagkakaalam ko ay kabastusan ang makinig sa usapan ng may usapan, hindi ba, Mayor? Matari niyang sabi. Sino ito para manatili roon kahit alam naman nito na may kausap siya sa telepono. Saglit itong nagyuko ng ulo pero kaagad din ay ibinalik ang mga mata sa kanya. Boyfriend mo na ba ang Travis na yon? Bakit bantay sarado sa yung ganon? Tila iritado nitong sabi. Oh ho, Mayor, boyfriend ko ho si Travis, may problema ho ba kayo roon? Puno ng sarkasmo ang tinig niya nang sabihin ang mga salitang iyon at kitang-kita niya ang pagtatagis ng bagang nito. Kabanata 63 Mie Ercoles. Hindi akalain ni Ninya na magiging ganito siya kakabado. Habang papadapit hapon ay jumakakas ang kalabog ng dibdib niya at hindi na siya mapakali. Kaninang umaga naman ay okay pa siya, pero sa paglipas ng oras ay unti-unti siyang nilalamon ng takot at kaba. Hindi naman sa nag-iinarte siya dahil hindi naman ito ang unang beses nila ni Alexis. Pero ito ang magiging unang beses na aangkinin siya nito na labag sa loob niya. At kapag naiisip niya iyon ay hindi niya mapigil na pagpawisan ng malamig. Lingid sa kanya ay napapansin pala siya ng mag-asawang Villarubin. Wala pa man kasi sa mansyon si Alexis ay nanlalamig na ang kanyang buong katawan para sa nakatakdang maganap mamaya. Kung pwede lang nalamunin na lang siya ng lupa at ibalik na lang siya bukas ay pwede na, kaysa naman mamatay siya sa kaba habang lumilipas ang sandali. Hindi tuloy niya mapigil ang sarili na mag-isip kung paano kaya kung nasa aktong aangkinin na siya nito. May problema ka ba? Hihat, napapansin kong kanina ka pa pinagpapawisan dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Villarubin habang nagkakape sila sa Lainel. 4:00 na ng hapon at 1 oras na lang ay darating na si Alexis samantalang 2 oras pa naman bago ang oras ng kanyang takdang pag-uwi. Kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isip. Ang totoo ay natutukso na siyang magsinungaling kay Mrs. Villarubin at sabihin ditong masama ang pakiramdam niya para payagan siya nitong umuwi. Wala ho. Tipid niyang sabi, pasimple lang kinuha niya ang panyo niya sa bulsa at pinahiran ng isang noo at leeg, tumabi ng upo sa kanya ang ginang at ginagap ang kanyang kamay pagkatapos ay tinitigan siyang mabuti. Blanko ang ekspresyon nito kaya hindi niya mahulaan kung bakit nito ginawa iyon. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Lex? Hiha, ang buong akala namin ay nagkakaunawaan na kayo. Napalunok siya sa tinura nito, bigla ay nailang siya sa ginang na asiwa siya bigla, tipid siyang ngumiti at sa kanya ibinaling sa iba ang paningin, naisip niyang maging tapat sa kanyang pagsagot. Ang totoo ho niyan ay hindi ko rin alam. Mrs. Villarubin, maging ako ho ay tanong ko rin yan noon, wala rin hong linaw sa akin kung ano ang nangyari sa amin ng anak ninyo, pero ngayon ho ay may kanya-kanya na kaming buhay ni Alexis, nakita niya nang bumalatay ang kakaibang lungkot sa mukha ng ginang. Anong ibig mong sabihin? Hiha, may nobyo ka na ba ngayon? Tanong pa ng ginang at hindi niya alam kung bakit siya tuma-NGO. Ewan niya pero katulad ni Alexis ay gusto niyang isipin nito na may sarili na siyang buhay at naka-move on na sa kung anuman ang nangyari noon. Bigla ang pagbalatay ng mas matinding lungkot sa mukha ni Mrs. Villarubin. Kitang-kita niya ang anyo nito na tila nawalan ng pag-asa. Sayang naman, ikaw talaga ang gusto namin para kay Lex. Hiha, nagulat siya sa huling tinura nito, bagaman magiliw na sa kanya simula noon ang mga ito ay hindi niya kailanman inisip na gusto siya ng mag-asawa para sa nag-isang anak. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, parang hinaplos ang puso niya dahil sa sinabi nito pero hindi naman ganap na maligaya ang kanyang puso. Tapos na sila ni Alexis at balewala na ngayon kung gusto pa siya ng mag-asawa para sa anak o hindi. Gaya ho ng sabi ko ay may kanya-kanya na ho kaming buhay ni Alexis, isa pa ho ay mukhang masaya naman siya kay Laika. Ganoon din naman ho ako sa boyfriend ko. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sabihin iyon. Lihim tuloy niyang nahiling na sana ay hindi siya sintanada sa pagsisinungaling, sa kagustuhan niyang maging hindi kawawa sa harap ni Mrs. Villarubin, napilitan siyang sabihin dito na may boyfriend siya kahit ang totoo ay wala naman. Alam mo bang kahit nakikita kong nakangiti ang anak ko habang kasama ang konsehal niyang yun ay lungkot ang nababasa ko sa mga mata niya. Kilalang kilala ko si Alexis, Ninya at masasabi kong hindi totoo ang saya niya.
Huli kong nakita ang ningning sa mga mata niya ay noong magkasama pa kayo nito sa bahay bago ka umalis. No, hindi pala. Ang huli pala ay noong kinukwento niya sa amin ng papa niya na dadalhin ka ulit niya rito dahil nagkakaunawaan na kayong dalawa, na nakausap na raw niya ang parents mo at pumayag na ang mga ito na magamahalan kayo. And now, malalaman na lang namin na wala naman palang ganoon. Humugat ito ng malalim na hininga pagkatapos ng mahabang sinabi. Hindi rin nakaligtas sa pandinig niya ang panghihinayang sa tono nito. Baka ho akala lang natin yun, Mrs. Villarubin, sabi na lamang niya, gusto sana niyang sabihin dito na siya ngang sinabihan nitong mahal siya ay bigla na lang binaliwala, ito pa kayang ang pinanghahawakan lamang ay ang kinang sa mata ng anak, hindi na ito kumibo matapos iyon kahit pabakas sa mukha nito na tila may gusto pang sabihin. Minuto pa ang lumipas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Nobaling kasi sa binabasang bagong recipe book ang buong pansin ni Mrs. Villarubin. Nagtatalo sa isip niya kung mananatili siya sa mansyon o aalis na lang habang wala pa si Alexis. Kung maghihintay siya ay siguradong wala na siyang kawala rito kapag nag-abot pa sila, kung tatakas naman siya ay hindi naman niya alam kung ano ang idadahilan niya sa mag-asawa kung bakit maaga siyang uuwi, sari-sari ang naiisip niya hanggang sa hindi na niya namalayan ang oras, sumapit ang alas 5 hanggang sa nakita na niyang pumasok ng bakuran ang kotse ni Alexis, wala na, huli na para umalis. Mas lalong kumalabog ang dibdib niya nang makitang naglalakad na ito palapit sa kanilang kinaroroonan. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan na naman siya ng malapot, init na init ang kanyang pakiramdam, lumikot ang kanyang mga mata at hindi na siya mapakali sa harap ng ginang lalo na nang minsang tapunan niya ng tingin si Alexis ay makita niyang sa kanya nakapako ang mga mata nito habang naglalakad. Ah, excuse lang ho, Mrs. Villarubin, pupunta lang ho ako sa CR Palm niya rito bago paganap na makalapit sa kanila si Alexis. Sige. Hiha. Tipid nitong sabi na hindi naman nagangat ng mukha mula sa binabasa, nagmamadali siyang tumayo at malalaki ang hakbang na tinalunton ang daan papasok sa mansyon, tinungo niya ang kanyang silid at ikinulong ang sarili doon, nagpalakad-lakad siya sa loob at nang mapagod ay ibinagsak niya ng patihaya ang katawan sa kama, dala marahil ng pagod at ng pag-isip masyado. Hindi niya namalaya na unti-unti na pala siyang iginugupo ng antok. Alas 6:30 nang maalimpungatan si Nina dahil parang may naririnig siyang kumakatok sa pinto ng kanyang silid. Bigla ang pagbangon muli ng kaba sa kanyang sistema dahil malamang sa malamang ay si Alexis na ang kumakatok na iyon. Bumangon siya pero nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi siya sumagot bagkos ay nakinig kung magsasalita ito mula sa labas. Ma'am, Ninya, pinatatawag na po kayo ni Sir Alexis at nakahanda na po ang hapag, anang tinig ng maid mula sa labas, bahagya siyang nakahinga ng maluwag, napabuga siya ng hangin dahil hindi pa naman pala oras. Sige pakisabi susunod na ako, hiyaw niya mula sa loob. Sige po, ma'am, huminga muna siya ng malalim bago tumayo at ayusin ang sarili na tanggal kasi sa pagkakapusod ang kanyang mahabang buhok at nagulo rin ang kanyang damit. DINATNAN niyang nasa dining table na ang lahat. Paglabas niya, maging si Alexis ay nakaupo na rin doon at alam niyang nakasunod ang mata sa kanya. Pasensya na ho kayo, nakatulog ho pala ako sa kwarto. Aniya sa mga ito, ngumiti si Mrs. Villarubin gayon din si Gov, pero hindi si Alexis na natili itong seryoso. Okay lang. Hiya, napagod ka sigurong masyado, maupo ka na at pagkakain ay nang may hatid ka na ni Mang Baste. Nakangiting sabi naman ni Gov. Villarubin, tumayo si Alexis. At ipinaghila siya ng upuan sa tapat nito. Thank you. Nailang niyang sabi saka umupo sa upo ang hinailan nito para sa kanya. Hindi ho uuwi si Nina ngayon, MWF ho ay dito siya matutulog dahil schedule ho noon ni Mang Baste para umuwi, walang maghahatid sa kanya. Ani Alexis nang magkaharap na sila sa mesa, inirapan niya ito. Mukhang nahihiya rin naman pala si Alexis na sabihin sa mga magulang na gagawin siyang sex slave nito, para usan kapag nangangailangan ito ng mag-aalis ng init sa katawan, nakahinga siya ng maluwag dahil doon, at least iyon man lang ay pabor sa kanya. Mas mabuti Leon. Hiha para hindi ka araw-araw na pagod sa biyahe, anang ginang at pinigil lamang niya ang sanli na mapangiwi. Pagod naman ang katawan dahil sa nakahandang gawin ng anak ninyo sa akin, bulong ng isang bahagi ng kanyang utak. Pagkatapos kumain ay dumiretso siya sa banyo ng kanyang silid. Hindi sa ano paman pero pagkatapos talaga ng maghapong trabaho kahit saan ay hindi siya nakakatulog ng hindi naliligo, hindi siya nakakatulog dahil nangangati ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay init na init siya kapag ganoon,
Nagbihis siya ng ternong pajama pagkatapos niyang maligo, Minnie Mouse design yun kaya kung titingnan ay animo siya isang menor de edad, kasalukuyan siyang nakaharap sa salamin at binoblower ang mahabang buhok ng. Marinig niya ang pag-click ng pinto na hindi niya inlock kanina. Hindi niya iyon nilingon pero nagtama ang mga mata nila ni Alexis sa salamin. Bagong ligo na rin ito dahil may hawak pa itong tuwalya na ipinangtutuyo sa buhok. Lihim siyang napalunok dahil wala itong damit pang itaas at nakasuot lamang ng boxer shorts. Balot na balot siya pero ito yata ay gusto ng mag-macho dancer sa harap niya sa klase ng ayos nito ngayon. Unti-unting kumalabog ang dibdib niya nang dahan-dahan itong lumapit at pamwesto sa kanyang likod. Tuloy siya sa ginagawa pero wala na roon ang buong atensyon niya. Na kay Alexis na ngayon ay pinagmamasdan siyang mabuti sa refleksyon niya sa salamin. Nanonood na rin sa kanyang long ang sabang pampaligo na gamit nito na sa buong mundo yata ay ito lang ang mayroon. Hindi pa kasi siya nakaamoy noon, tanging kay Alexis lang kaya naisip niyang baka eksklusibo lamang iyon para sa alkalde, halos ay marinig na niya ang kabog ng kanyang puso sa sobrang lakas noon, kung pwede lang na magtatakbo siya palabas ng silid ay ginawa na niya para lamang mawala sa paningin nito. Nakabibinging katahimikan pa ang sumunod na lumipas bago sa wakas ay magsalita si Alexis. Dito mo ba gusto? O mas gusto mo sa kwarto ko? Puno ng kaarogantehan ang tinig ni Alexis nang tanungin iyon habang nakayukod ito sa may gawing balikat niya. Nakaupo siya sa monoblock chair at nakaharap sa vanity mirror. Nakatingin siya sa mga mata nito sa salamin kaya kitang-kita niya ang kakaibang damdaming nakapaloob doon ng mga oras. Naliyon pero wala siyang pakialam, nasusuklam siya rito at iyon ang dapat niyang alalahanin. Inismiran niya ito pagkuwan, kung ganito ang gusto nito ay pagbibigyan niya, katawan niya. Ang gusto nito alam niya iyon, pero ipararamdam niya ritong habang inaangkin nito ang katawan niya sa bawat araw na magdaraan ay pagkamuhi at pagkasuklam para rito ang isusukli niya, hindi niya hahayaang masiyahan ito ng tuluyan, sisiguraduhin niyang kakainin ito ng konsensya habang ginagawa ang bagay na iyon sa kanya. Kahit saan, wala namang pinipiling lugar ang mga hayok sa laman na kagaya mo, hindi ba? Siniguro niyang puno ng sarkasmo ang kanyang tinig at natuwa siya nang makitang gumuhit sa mukha ni Alexis ang sakit dahil sa sinabi niya. Pero sandali lamang iyon. Maya-maya ay naging matapang ang mukha nito at hinalikan na ng tuluyan ang kanyang leeg pasimpol siyang napalunok dahil aminado siyang nabigla siya. Gayunman ay hindi siya papayag na maramdaman nitong naaapektuhan siya, gumapang pa ang halik nito hanggang sa may punong tainga niya na naging dahilan ng kakaibang kiliti pero hindi niya magawang madala dahil ang nananaig sa kanya ay ang galit sa pananamantala ni Alexis. Pinipilit niyang isipin kung bakit ito nagkaganito pero wala naman siyang maisip na ibang dahilan kung hindi. Dahil galit ito sa kanya, you are mine, at sisiguraduhin ko sa iyong mangyayari nga ang bagay na yan, Ninya. Pumulupot pa sa baywang niya ang mga braso nito kahit na nananatili siyang nakaupo, samantalang ang halik nito ay umakyat na sa kanyang mukha at nilalandas ngayon ay ang kanyang panga. Nagtataka man sa itinatakbo ng mga salita nito ay hindi pa rin siya nagpadala. Sa tuwing makikita niya ito ay ang ginawa nitong pagtaboy sa kanya ang naaalala niya, kung paano siya nito pinagmukhang kaawa-awa at cheap na babaeng ipinagsisiksikan ang sarili dito. It will never happen. Alexis, kung may makukuha ka man ngayon, yun ay walang iba kung hindi katawan ko lang. Tapos na ako sa kahibangan ko sa iyo, at sisiguraduhin kung hindi na ulit mangyayari yun. Sabi niya sa pinatigas na mukha at tinig. Nakipagsukatan siya ng tingin dito sa salamin at kitang-kita niya kung paano ito naging seryoso dahil doon, nagtagis pa nga ang mga bagang nito. Na-offend siguro ito, pero okay lang, wala siyang pakialam dahil iyon naman talaga ang gusto niya. Hindi ito kumibo, gayunman ay binuhat pa rin siya nito. Parang papel na sinambilat siya at itinaas sa ere para dalhin sa naghihintay na kama, ibinaba siya nito roon at pamwesto ito sa ibabaw niya, pinakatitigan siyang mabuti saka. Hinawi ang buhok niyang bahagyang tumakip sa kanyang mga mata ng tangkain nitong. Halikan ang mga labi niya ay iniwas niya ang kanyang muka, sa pisngi tuloy niya damapo ang halik nito, halatang natigilan ito saglit pero hindi rin iyon nagtagal, muli siyang pinaulanan nito ng halik hanggang sa kanyang leeg. Hold me, Ninya. Utos nito maya-maya, nagtaka pa siya dahil wala na ang maautoridad na tinig nito, bagkus ay malumanay iyon at waring nakikiusap pa nga. No, sagot niya dahil ayaw niyang masiyahan ito, pero sa malas ay ito na ang naglagay ng mga kamay niya sa sariling dibdib. Pagkway isa-isa nitong inalis ang botones ng kanyang pajama top at ilang sandali pa nga ang lumipas ay nakalantad na rito ang mayaman niyang dibdib. Ang damit pang itaas niya ay basta nalang lumipad kung saan.
Bigla ay bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapansing titig na titig ito sa kanya at waring naghihintay ng anupaman. Naalala niya bigla noong mga panahong baliw pa siya kay Alexis at nasasabik siya sa mga ganitong tagpo, pinakiramdaman niya ang sarili. Ito ang unang nakaangkin sa kanyang katawan at hindi niya akalaing pagkatapos ng lahat ay mauulit na naman ang mga nangyari sa kanila, at ngayon nga ay nakatada siyang angkinin nitong muli. Hindi na niya matandaan kung ilang beses nang may nangyari sa kanila pero ito ang una na napipilitan lamang siya at wala ang kanyang consent. Kung gugustuhin nga niya ay pwede niya itong kasuhan ng rape, bagay na hindi na niya gagawin dahil napakinabangan naman nila ng malaki ang perang nanggaling dito. Ilang segundong tinitigan nito ang dalawang bundok niya nang ganap iyong tumambad matapos nitong matanggal sa hook ang kanyang bra. Maya-maya pa ay yumukod ito para pagpalain ang isa. Dahan-dahan at mabagal lamang, nagmistyala tuloy iyon kiliti para sa kanyang kaibuturan. At kahit anong pigil ang gawin niya sa sarili, hindi niya napigilan ang mapaigtad. Ang ulo niya ay bahagyang bumaon sa unan, tila nakakita naman ng pagkakataon si Alexis at mas pinagbuti pa ang ginagawa. He licked and sucked her both cherries alternately, para itong gutom na sanggol sa klase ng pagka-agresibo nito. Pinagpapala nito ang isa ay nagtatrabaho rin ang kamay nito sa kabila kaya hindi niya mapigilan ang mapaigtad, hindi niya alam kung sinasadya iyon ng alkalde para hindi na siya magmatigas at bumigay na lang ng tuluyan. Ang mga kamay niyang nasa dibdib nito ay tumaas na ngayon sa mga balikat ni Alexis at mahigpit na nakahawak doon ngayon. Iba't ibang sensasyon ang unti-unting nabubuhay sa kanyang kaibuturan na ayaw sana niyang maramdaman dahil galit ang gusto niyang peralin. Nang unti-unting ibaba ng isang kamay nito ang pajama niya, bahagya siyang ninerbiyos, nang inag pa nga yata siya ng bahagya, lalo pa at mainit ang palad ni Alexis na hindi maiwasang sumayad sa kanyang balat. Ang mga mata rin nito ay puno na ng pagnanasa na nagbabadyang anumang oras ay aangkinin na siya. You're trembling, sweetheart, gusto kong isipin na nasasabik ka sa mangyayari. Anas, you're trembling, sweetheart, gusto kong isipin na nasasabik ka sa mangyayari. Anas nito sa tainga niya saka iyon hinalikan at kinagat-kagat. Pagkatapos, hindi siya sumagot, gusto niyang isipin nito na balewala sa kanya ang lahat. Kabanata 65. Nang gumapang ang palad nito sa sentro ng kanyang perlas ay naramdaman niyang parang sa nilalagnat ang palad nito sa init. Ilang beses hamagod roon ang kamay nito na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam bago nito ilipat sa isang hita niya ang kamay. Muling inabot nitong pilit ang kanyang mga labi pero iniiwas niya ulit ang mukha kaya sa pisngi niya dumampi ang labi nito. Natanggal na nito maging ang suot niyang damit pang itaas na basta na lang nitong itinapon sa sahig. Unti-unting bumaba pa ang halik nito sa kanyang sikmura, sa tiyan pababa hanggang sa kanyang puson at parang nahuhulaan na niya kung ano ang gusto nitong gawin. Bago pa ito makarating doon ay itinulak na niya ito sa magkabilang balikat. Don't, mana niyang sabi habang nakaangat ng bahagya ang kanyang ulo at nakatingin dito na nasa may gitnang bahagi ng katawan niya. Pagkatapos sabihin iyon ay muli niyang ipinatong ang ulo sa ibabaw ng unan. Samantalang si Alexis naman ay natigilan sa ginagawa. Naramdaman niyang ilang sandal itong napatda at hindi nakahuma. Nang makabawi ay bumaba ito sa kama at tinanggal ang natitirang saplot sa katawan. Ibinaling niya sa kabila ang mukha at naghintay sa susunod na mangyayari dahil hindi niya ito kayang tingnan. Nang lumundo ang kama sa muli nitong pagsampa ay nagrigadan sa bilis ang tibok ng kanyang puso. Lalo na nang aidegan nito ang mainit na katawan sa kanya. Naroon pa man ang kahuli-hulihang saplot niya sa katawan ay ramdam na ramdam niya ang kahandaan nito na ngayon ay nakatutok sa sentro ng kanyang hiyas. Napalunok siya habang nasa kabilang panig pa rin ng kama ang muka. Segundo pa ang lumipas ay naramdaman na niyang ibinababa na ni Alexis ang manipis na telang iyon kaya naman mas lalong timindi ang kaba niya. I'm ready to take you now. Anas nito sa tainga niya pero hindi pa rin siya tumugon. Ayaw niyang maging parte ng gagawin ni Alexis dahil ito lang naman ang may gusto nito. Baka sakaling makonsensya ito at hindi na ito ulitin pa. Napangiwi siya ng dahan-dahan nitong ipasok ang sandata sa kanyang hiyas. Muli ay naroon ang sakit at hapdi na una niyang naramdaman noong unang beses na inangkin siya nito. Dahil nasaktan ay wala sa loob na naibaling niya ang mukha kay Alexis. Napahawak siya ng mahigpit sa mga balikat nito. Tila nahihibang nabulalas nito nang ganap nang may pasok ang kabuuan sa kanya. Aksidenteng napatingin siya sa mga mata nito kaya kitang-kita niya ang apoy ng pagnanasa na nakapaloob doon, hanggang sa nag-umpisa itong umulos. Sa unay mabagal pero bumilis ng bumilis dahilan para mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ang pakiramdam ng isang mababang uri ng babae ay damang-daman niya ng mga sandaling iyon. Hinihingal at pawisan ito nang tumayo mula sa pagkakadigan sa kanya.
Hindi man lang siya tinapunan ng tingin kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na hilahin ang kumot at balot sa pagod at halos nanginginig pa niyang katawan, gusto na niyang matulog at magpahinga dahil hinihila na siya ng antok. Alam niyang nakatingin ito sa kanya pero hindi niya ito kayang tingnan pabalik. She blinked her tears, kasabay ng pagkirot ng kanyang puso. He smirked, surprisingly. You were tight, hindi ko alam kung paano nangyari yun dahil never mind. Hindi niya maintindihan pero damang-dama niya ang pandidiri sa boses ni Alexis, naguguluhan man kung bakit ganoon ito ay wala naman siyang lakas ng loob na makipagtalo dito ngayon, pagod siya at nanghihina, kulang na lang ay itulak na niya to sa labas. Please, lumabas ka na, sa wakas ay nagawa niyang sabihin. Narinig niyang nagbuntong hininga ito bago pinulot ang saplot nito kanina. Hindi ito nagsalita, magbibihis na lamang siya kapag wala na ito sa kanyang silid. He changed a lot, hindi na ito ang Alexis na dating minahal niya, ang kaharap niya ngayon ay walang puso at konsensya, nakayuko siya kaya nakita niya nang lumakad ito palabas sa pintuan, noon bumalong ang kanina pa niya pinipigil na luha, ang akala niya ay magiging okay lang sa kanya ang lahat dahil ang paggaling ng kanyang mommy ang naging kapalit pero hindi pala, mas masakit pala kapag nasa akto na siyang ibinabayad ang sarili sa lalaking noon ay isinisigaw ng kanyang puso. Bumangon siya at itinapat sa dutya ang katawan sa pag-asang mababawasan ang pandidirang nararamdaman niya para sa sarili. Alexis, bailang baliktad siya sa kama ng kanyang silid. Kahit kasi kanina pa siya nakahiga ay hindi siya dalawin ng antok. Ang isip niya ay nasa silid ni Nina na nasa pinakadulong bahagi ng pasilyo. Lumilipad ang kanyang isip at hindi niya makalimutan ang nangyari sa kanila kanina. Ang totoo ay sabik na sabik siya rito, mula nang malaman niya ang pagpapanggap nito ay walang ibang babae siyang naikama. Paano ito ang hinahanap-hanap ng kanyang katawan? At mas lalo niyang napatunayan iyon kanina. Nang masilayan niya ang kagandahan ng katawan nito ay hindi na siya nakapagpigil na hindi ito angkinan. Gayunman ay ramdam niyang hindi talaga nito gusto ang nagaganap. Kahit kaunti ay wala itong naging partisipasyon. Ni hindi siya nito tiningnan. Ni hindi ito nagsalita at higit sa lahat ay hindi ito nagpahalik sa kanya sa mga labi. Ramdam niya ang pagkasuklam nito. Pero hindi nga ba't siya dapat ang nagagalit dito dahil sa ginawa nito noon sa kanya. 11:00 na ng gabi pero hindi talaga siya dalawin ng antok. Nakapagpalit na siya ng pijama at sando kaya ipinasya niyang bumaba para tunguhin ang kanyang bar. Nang mapadaan siya sa silid ni Nina ay nagtaka siya dahil nakaawang ng bahagya ang pinto noon. Natukso siyang silipin ang loob pero wala ito roon. Naisip niyang marahil ay nasa banyo ito, itinuloy niya ang naudlot na pagbaba. Dumiretso siya sa kanyang bar, kumuha ng yelo at naglagay sa baso saka iyon sinalina ng alak. Nakailang tungga na siya roon nang mapansin niyang may tao sa lanay na tanaw mula sa kanyang kinaroroonan. Kahit madilim ay sigurado siyang si Nina iyon, nakatayo ito at nakatingin sa langit na noong mga oras na iyon ay maraming bituin. Ilang sandali niya itong tinitigan bago niya masumpungan ang sariling nakatayo na rin may kalayuan dito. Hindi siya nito kaagad napansin kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na titigan itong mabuti at mapansin na umiiyak ito. Nina, are you crying? Gulat na napalingon ito sa kanya at kaagad pinahiran ang mukha, halatang nataranta ito at hindi malaman ang gagawin. Hindi na rin ang suot nitong pajama kanina ang nasa katawan ni Nina kung hindi manipis na pantulog na pinatungan lamang nito ng roba. Hindi, sige. Mauna na ako, lumakad ito para umalis pero pinigilan niya ito sa braso. Can we talk? Nina, lang sandaling tumitig ito sa kanya, at hindi niya alam kung masasaktan o ano sa klase ng damdaming nakapaloob sa mga tingin nito, matalim ang mga mata nito at puno ng galit para sa kanya. No, I'm sorry pero wala tayong dapat pag-usapan. Anito bago paispaisan ang braso mula sa kamay niya at tuluyan siyang lagpasan, naiwan siya roon at wala siyang nagawa kung hindi sundan ng tingin ang papalayong si Nina. Sa huli ay bumalik na lang siyang muli sa bar, doon ay halo-halong isipin ang gam-ulo sa kanyang utak. Kanina nang inaangkin niya si Nina ay sigurado siyang walang ibang lalaking dumaan sa buhay nito pagkatapos niya. Muntik na niyang isipin na nakikipagtalik siya sa isang birhen dahil talagang nahirapan siyang ipasok ang sarili dito. Napaisip tuloy siya kung nagkamali nga lang ba talaga siya nang inisip dito, na baka wala naman talaga itong ginawang kasalanan sa kanya, pero hindi pa rin siya nakatitiyak, kailangan niyang maliwanagan kung pinagmukha nga lang ba talaga siyang tanga ni Nina o wala naman talaga itong kasalanan. Kabanata 66 na Nina. Kinabukasan ay sinadya niyang hindi sumabay sa almusal ng mag-anak. Ayaw niyang makita ang mukha ni Alexis dahil maaalala lang niya ang nangyari ng nagdaang gabi.
Masisira lang ang umaga niya at ayaw niyang pumangit ang kanyang buong araw kasunduan man nilang maituturing ang pagbigyan niya ito sa gusto nitong mangyari. Iba pa rin ang epekto sa kanya ng pagbigay dito ng kanyang sarili. Isang marumi at bare ang baby Leon ang nararamdaman niya ngayon kaya siya nanliliit para usan siya ni Alexis, iyon ang totoo. At sigurado siyang kung malalaman ito ng mga magulang niya ay tiyak na magwawala ang kanyang ama sa galit, batid niyang kailanman ay hindi nito matatanggap na ginawa niyang pambayad ang kanyang pagkababae alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ina, pero magsisiman siya ay huli nagawa na ang kasunduan nila at nadugtungan na nito ang buhay ng kanyang mommy kaya kailangan naman niyang ibalik ang kanyang parte. Kanina nang katukin siya ng maid para sumabay sa almusal ng mga ito ay sinabi niyang busog pa siya dahil katatapos lamang niyang magkape, bagay natuto naman. Kahit kasi madaling araw na siyang natulog ay maaga pa rin siyang nagising si Gov. Villa Rubin ay ayaw naman ng inaasikaso pagdating sa oras ng pagkain kaya mamaya na lang siya lalabas kapag tapos na ang mga ito. Tamang-tama dahil papainumin niya ito ng gamot, kasalukuyan niyang ipinupusod ang mahabang buhok nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at iluwas si Alexis na noon ay bihis na, nakagayak na para sa pagpasok sa munisipyo. Gulat na gulat siya dahil sa pagkakaalam niya ay inlock niya ulit iyon kanina matapos niyang pagbuksan ang maid, magtatanong pa sana siya kung paano itong Nakapasok nang makita niya ang susing nasa isang kamay nito. May kailangan ho ba kayo, Mayor? Seryosong tanong niya. Sa isip ay napakakampante naman ni Alexis dahil ni hindi man lang nito nagawang kumatok, paano na lang pala kung nagbibihis siya o di kaya ay nakahubad. Kung sa bagay ay ano pa ba naman nga ang may tatago niya rito. Dito na nga mismo nang galing na pag-aari na siya. Bakit hindi ka sumabay sa almusal? Iniiwasan mo ba ako? Seryoso nitong tanong pero wala siyang balak na makipagdiskusyon dito. Isa pa ay hindi nito deserve ang paliwanag niya sa mga bagay na wala naman itong kinalaman. Hindi niya ito pinansin. Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng kama at plano na niyang lumabas nang biglang tumunog iyon. Si Travis ang tumatawag. Bigla ay nakakita siya ng pagkakataon para pamukan ang alkalde. Sinadya pa niyang lakasan ang speaker ng cellphone para masiguro niyang maririnig nito ang kanilang pag-uusap. "Hello, Travis, hi, baby, how are you?" Malambing nitong sabi sa kabilang linya. "I'm good. Ikaw?" Sinadya rin niyang langkapan ng lamang ang tinig. Nakikipag-usap siya kay Travis ay titig na titig siya kay Alexis kaya kitang-kitang niya nang magtagis ang bagang nito at bawiin ang mata sa kanya. "Heto, miss na miss ka na, what time ka mag-out? I'll fetch you there, tapos mag-late dinner tayo. What do you think?" Patuloy nito sa kabilang linya. "Sige, 6:00 ang out ko. Travis, see you later." "See you, baby. Bye." Pinatay niya ang telepono at dumiretso na siya sa pinto para lumabas. Naroon pa rin si Alexis na mukhang walang balak umalis kaya wala siyang choice kung hindi isingit ang sarili sa katawan nito, pero sa malas ay wala itong balak na paraanin siya, and ending ay nagkatapat ang mga mukha nila. Gahibla ang pagitan na halos ay langhap na niya ang mabangong hininga nito. Pigil-pigil pa siya nito sa isang braso. "Ano bang problema mo?" Piksi niya pero mas tumindi ang hawak nito. "Ako ang maghahatid sa iyo mamaya, wala si Mang Baste kaya responsibilidad kita." Maautoridad nitong sabi pero kumunat ang noo niya. "What? Look, nagtatrabaho lang ako rito. Okay, hindi kasali sa trabaho ko ang magpasakop at maging sunod sonyerin sa iyo, Mayor, at mas lalong wala kang karapatan para panghimasukan ang personal kong buhay." Leon lang at itinulak na niya ito ng bahagya para tuluyan na siyang makalabas. Pagbaba ay dumiretso siya sa sala kung saan naroon ang mag-asawa, gaya ng araw-araw niyang trabaho sa umaga ay painumin muna niya ng gamot si Gov, at pagkatapos ay ilalabas na niya ito sa garden. Kapag tumindi ang init ay ililipat niya ito sa couch na nasa gilid ng lanay at doon niya ito imamasahe kagaya ng ginagawa niya noon kay Mrs. Villarubin. "Ninya, mamayang gabi ba ay uuwi ka?" Hihat tanong ni Mrs. Villarubin sa kanya habang inaayos niya ang lock ng wheelchair ni Gov. "Opo, ma'am, sasanduan ho ako ni Travis mamaya, may usapan ho kasi kami." Magalang niyang sagot sa matanda. "Ganon ba? Makikiusap sana ako sa iyo na dito ka muna ulit matulog." "Hiha, mamayang gabi kasi ay may mas akong ipagagawa rito sa bahay para sa paggaling ng sir mo, gusto ko sana na lahat tayo ay nandito." Ani pa ng ginang gusto man niya itong pagbigyan ay nahihiya naman na siya kay Travis kung hindi na naman matutuloy ang usapan nila, lagi na lang itong umuunawa at nagpapasensya. "Ma'am, kasi ho ay nahihiya ako kay Travis, matagal na ho kasi niyang gusto na lumabas kami. Ano kaya kung papuntahin mo na lang siya dito?
Suhestyon nito na ikinagulat niya, hindi pa man nito nakikita yung tao ay willing na nitong patuloyin sa bahay nito. Bagay na siyang hinahangaan niya ng lubos sa mag-asawa, bukas ang palad nito sa lahat. Ma, excuse me, but, seriously, hindi natin kilala ang lalaking yun. Baka mamaya ay magnanakaw yun at limasin ang loob ng bahay, ani Alexis na biglang sumulpot sa kinaroroonan nila. Hindi niya alam kung matatawa o titikwas ang nguso niya dahil sa sinabi nito, maging si Mrs. Villarubin ay hindi napigil ang matawa sa tinura ng anak. Iho, kailan ka pa naging ganyan ka-immature? Come on, hindi naman siguro makikipagrelasyon itong si Nina sa ganyang klaseng tao. Natatawa bitch, sabi ng mama nito. Sumeryoso si Alexis at timbagang siyang tinitigan bago ito humalik sa pisngi ng mama nito at magpaalam para umalis. Pasensya ka na kay Alexis, Nina. Hindyang paumanhin sa kanya ni Gov. Villarubin. Wala ho yun, sanay na ho ako sa anak ninyo, kibit balikat niyang sagot. Nang sumapit ang tanghol ay tinawagan niya si Travis at sinabi ang imbitasyon ng mga Villarubin na pumunta sa bahay ng mga ito. Ang inakala niyang magiging tampo nito ay kabaligtaran pala. Buong lugod itong nagpaunlak at sinabing sasamahan siya nito mamaya. Bigla tuloy ay na-excite siya. Ilang araw niya itong hindi nakita at aminado siyang nasa sabik siyang makita ito. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti niyang napatunayan sa sarili na nahuhulog na ang loob niya kay Travis. Nagkakaroon na ng puwang ang binata sa puso niya, bagay na hindi lang niya maamin dito dahil sa sitwasyon ngayon na mayroon siya. Unti-unti ay nararamdaman niyang hindi deserve ni Travis ang kagaya niya. 6:00 ng gabi ang misa. Tamang-tama lang ang dating ni Travis sa mansyon. Magkasunuran lang halos dumating ito at si Alexis na nauna lang ng bahagya sa binata. Sinalubong niya ito ng yakap saka ipinakilala sa mag-asawang Villarubin na una pa lang ay magiliw na kay Travis. Bagay na bagay kayo nitong si Nina, iho. Ang totoo ay magkamukha kayo. Maraming nagsasabi na ganoon daw madalas ang nagkakatuluyan, nakangiting sabi ni Mrs. Villarubin nang nasa sala na sila at nagkakape. Maya-maya pa darating ang pari at mga kasama nito kaya may pagkakataon pa silang magkwentuhan. Buong pagmamahal siyang tinitigan ni Travis pagkatapos iyong sabihin ng ginang. Pinisil ang kamay niya at hindi na binitiwan. Wala naman na ho akong planong pakawalan pa itong si Nina, ma'am, sir, sa kanya ko ho nakikita ang katauhan ng babaeng makakasama ko habang buhay, seryoso nitong sabi na nakatitig pa sa mga mata niya. Kabanata 67 and 2/4 7:00 nang ganap na magumpisa ang misa na ginanap sa mismong garden ng mansyon ng mga Villarubin. Nasa unahang bahagi ang mga magulang ni Alexis katabi ang mga kasama ng pari. Sila nina Alexis at Travis ay magkakatabi sa likod ng mga ito, nakapagitna siya sa dalawa, mataman siyang nakikinig sa part kaya hindi niya pansin na si Alexis ay wala roon ng atensyon kung hindi nasa kanya. Pabalik-balik ang mga mata nito sa mukha niya at sa kamay niyang hawak-hawak ni Travis mula pa kanina, timbagang din ang alkalde. Balak sana nitong pumagitna sa kanila ni Travis pero naunahan niya itong tumabi sa binata. Kapag may desisyon ka sa buhay, huwag kang mangimi na subukan. Wala namang mawawala kung bibigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo, lalo na at doon ka sasaya, madamdaming sabi ng pari sa gitna ng pagmimisa. Wala sa loob na napatingin siya kay Alexis at noon niya nakitang hindi ito kumukurap habang nakatingin din sa kanya. Kaagad ay nagbawi siya ng tingin, para siyang napaso sa mitim nitong titig, lalo pa at isang dangkal lang yata halos ang pagitan ng mga mukha nila. Ang totoo ay kanina pa nga nanonood sa ilong niya ang amoy ng alkalde na mula noon ay kabisadong kabisado na niya. Nakakapagtaka lang na sa paglipas ng panahon ay kilala pa rin ito ng pang-amoy niya. Buong panahon ng misa ay hindi na niya ito muling nilingon, bagaman alam at ramdam niya na sa kanya pa rin nakatuon ang atensyon ni Alexis. Isang salo-salo ang naganap matapos ang misa, maraming pagkaing ipinahanda si Mrs. Villarubin at akala mo tuloy fiesta sa mansyon ng gabing iyon. Nagkalat sa garden ang mga mesa at upuan habang ang malaking buffet table na nasa pinakaharap ay namumutiktik sa pagkain. Kasalo niya sa mesa si Travis at ang mag-anak na Villarubin, gayon din ang Parel na nalaman niyang matagal na palang kaibigan ng mag-asawa. Natutuwa siya dahil madaling nakagaanan ng loob ng mga ito si Travis. Sa katunayan ay nagbibiruan na ang mga ito matapos tanungin ng mag-asawang Villarubin ang binata, sa personal nitong buhay nang sila-sila na lamang ang naroon. Kung saan sila nagkakilala, kung ano ang trabaho at taga saan ang binata ay inalam din ng mga ito. Lahat ng tanong ng mga ito ay nasagot ni Travis ng buong lugod at hindi niya napigil ang mas lalo itong handgun pagkatapos.
Kahit kasi marami itong dapat ipagmalaki sa buhay ay hindi niya ito naringgan ng pagmamayabang sa tinig. Si Travis na yata ang pinaka-humble na taong nakilala niya, hindi ito mayabang kahit pa para sa marami at sa mga nakakakilala dito ay sobra nitong yaman, hindi rin ito mahilig sa babae kahit pa maraming eba ang nagpapalipad hangin dito at una pang nagbibigay ng motibo, ang totoo ay hindi nga niya alam kung bakit hindi pa niya ito sinasagot. Gayong nasa binata ang lahat ng katangiang gusto niya sa isang manliligaw. Akalain niyong pareho kayong taga rito pero doon pa kayo nagkakilala sa koron. Ang cute ng story ninyong dalawa. Hiha, mukhang talagang pinagtagpo nga kayo para makilala ang isa't isa. Ani pa ni Mrs. Vilrubin sa pagitan ng mga usapan nila. Napangiti siya man ay naisip din ang bagay na iyon kung minsan. Na siguro nga ay talagang ibinigay ng tadhana si Travis para makasama niya sa buhay. No siguro nga ay ito talaga ang lalaking nakalaan para sa kanya. Dumating kasi ito sa buhay niya kung kailan lugmok siya at masakit ang puso, sabi nga ni Mika, para itong isang gwapong anghel na bumaba sa lupa para bigyang kulay muli ang buhay niya. Pero matanggap kaya nito kapag nalaman nitong sira na ang dangal niya? Paano na lang kung pandirihan siya nito pagkatapos malaman ang lihim niya? Bigla siyang nawala sa mood dahil sa kung ano-anong naglalaro sa kanyang isip. Nawalan siya ng kibo at ayaw niyang mahalata iyon ng mga kaharap kaya bigla siyang nag-excuse sa mga ito para magpunta sa banyo, gusto niyang mawala ang agam-agam sa kanyang utak na bagaman may posibilidad ngang pandirihan siya ni Travis kapag nalaman nito ang totoo, umaasa pa rin siyang kaya siyang tanggapin ng binata, na dahil sa pagmamahal nito sa kanya ay hindi ito magdadalawang isip na kalimutan at ibaon sa limot ang lahat ng kanyang sikreto. Sa halip na ang CR sa ibaba ng mansyon ang gamitin, minabuti niyang umakyat sa sariling silid na kalimutan niya rin kasi ang cellphone roon. Nawala nga pala sa isip niyang tawagan ang mga magulang na hindi siya uuwi at siguradong mag-aalala ang mga ito kapag nagkataon. Hindi pa naman natutulog ang kanyang daddy hanggang wala siya sa bahay. Hihintayin siya nito maliban na lang kung nagsabi siya kaagad na gagabihin siya ng uwi. Kasalukuyan siyang nasa loob ng banyo nang marinig niya ang pag-click ng pinto at ang tila paglak noon mula sa loob. Nangunot ang noo niya, naghanda para sa gagawin niyang pagtataray kay Alexis dahil sigurado siyang ito ang pangahas na pumasok sa kanyang silid. Ito lang naman at walang ibang may lakas ng loob na maglabas-pasok sa kanyang silid kahit kailan nito gusto. Pinatapang niya ang anyo at dali-daling lumabas para lang magulat dahil may ibang tao sa loob ng kanyang kwarto. Hindi si Alexis at hindi rin ang kahit na sino sa mga kasama nila kanina. Bagkus ay isang matabang lalaki na sigurado siyang hindi miyembro ng pamilya. May hawak itong baril at nakatikip ng bone na itim ang mukha. Base sa kilos nito ay sigurado siyang may balak itong masama. Dagli ang pagsalakay ng kaba sa kanyang dibdib habang nakikipagsukatan ng tingin sa lalaki. Paatras din ang kanyang hakbang ng mga sandaling iyon, balak sana niyang bumalik sa loob ng banyo pero nasuukol siya sa pader kaya wala na siyang magawa kung hindi ang manginig sa takot, kaagad ay naisip niyang totoo pala ang mga napapanood niya sa TV na matutulala ka na lang sa takot kapag nasa ganito kang eksena leon kasi ang literal na nangyari sa kanya, nagmistyula siya isang estatwa. Sino ka? Lakas loob niyang tanong, ang lalaki ay palapit ng palapit kaya mas tumindi ang kanyang panginginig lalo pa nang itutok nito sa kanya ang baril na hawak. Tumahimik ka, miss walang mangyayaring masama sa'yo kung tatahimik ka, kukunin ko lang ang pakay ko. Mabalasek nitong sabi na lalong ikinatindig ng balahibo niya anong pakay ang sinasabi nito. Eh anong kukunin mo, wala ho kayong mananakaw dito sa kwarto ko, namamasukan. Lang ho ako dito at kagaya niyo ho ay nangangailangan lang din ako ng pera. Sa kabila ng takot na nararamdaman ay pinilit niyang paganahin ang isip pero mas lalo pang lumapit ang lalaki habang tumatawa ng malakas. Nakuha na namin ang pakay namin, miss, kanina pa, ang totoo ay nakaalis na nga ang mga kasama ko at naghihintay na sa akin sa labas ng gate pero hindi ko magawang sumunod dahil may isang bagay pa akong gustong makuha. Anito na kahit nakasuot ng bone ay hindi nakaligtas sa kanya ang malademonyong ngisi ng lalaki, nang hilakbot siya. Dahil kabisado niya ang mga ganitong klase, lumikot ang mga mata niya at naghanap ng bagay na pwedeng ihampas sa ulo ng lalaki pero sa malas ay malayo siya sa mga iyon. Maawa ho kayo, kung ano man ang balak nyo ay nakikiusap po ako, naluluha na niyang sabi sa tindi ng takot. Kabanata 68 and 2/5 balot ng takot ang kanyang dibdib habang nakatitig sa lalaking nasa loob ng kanyang silid ng mga oras na iyon. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang puso habang tila nakikipagpatintero sa lalaki para lang makaiwas dito. Hindi niya malaman ang gagawin.
Gustuhin man niyang lumabas na lang ulit ay hindi niya magawa dahil siguradong in-lock na ng lalaki ang pinto. Nakaramdam tuloy siya ng pagsisisi kung bakit umalis pa siya sa sala ng mansyon. Kung sana'y nanatili na lamang siya roon ay wala siya sa sitwasyon niya ngayon. Batid niyang anumang oras ay panganginagan na siya ng laman at unti-unti siyang panghihinaan ng loob. Hindi niya alam pero naisip niyang masyado yata siyang malas dahil ilang beses nang nanganganib ang kanyang buhay sa kamay ng mga mapagsamantalang tao. Una ay sa kamay ni Von. Sunod ay sa kamay naman ni Anthony na kahit ilang beses na niyang sinabing kaibigan lang ang tingin niya rito ay hindi maintindihan ng binata. Ilang araw na kitang minamanmanan sa labas ng gate na to, miss. Hindi mo siguro ako napapansin pero matagal na kitang gustong lapitan, anang lalaki na may nakapintapang nakakatakot na ngisi sa mga labi nitong maitim. Nangingilabot siya sa klase ng boses nito bukod pa sa malagons nitong hitsura. Kahit balot ng bone ang mukha nito ay kitang-kita niya ang nakakatakot na hitsura ng lalaki na tila ba hindi talaga gagawa ng maganda, may katabaan ito at malaki ng bahagya ang tiyan, maitim ang kutis at kahit mata lamang, bibig at ilong nito ang nakalitaw ay hindi pa rin maitatanggi na nakakatakot ito, nagmamantika rin ang sarat nitong ilong, hindi niya kayang isipin ang posibleng gawin nito sa kanya, mamamatay muna siya bago ito magtagumpay na gawan siya ng masama, isipin pa lang na niya sa telebisyon na T at drug addict, pagsasamantahan siya nito ay nasusuka na siya, ito ay isang replika ng mga napapanood maya-maya ay ako ang mata niya sa kamay nitong hawak-hawak pa rin ang baril na nag-uumpisa ng magpang-inag sa kanyang kalamnan, gustong-gusto niya itong dambahin. Para protektahan at ipagtanggol ang sarili pero iniisip niya ang posibilidad na pwede niyang sapitin lalo at armado ito. Kapag dakay nagbalik ang takot niya noong mga panahong nabihag siya ni Von at balak gawan ng masama ni Anthony. Hindi niya maintindihan kung bakit sa lagi na ay gusto siyang gawan ng masama ng mga kalahi ni Adan. Na kung bakit lahat ng mga lalaking nagkakaroon ng interes sa kanya ay gusto siyang makuha sa pamamagitan ng dahas. Ipinanganak talaga kaya siyang lapitin ng masasamang tao, kahit bumabalong ang kanyang mga mata ay pinilit niyang magsalita, kailangang mapakiusapan niya ito sa pamamagitan ng pagpapaawa, matapang siyang tao pero alam niya sa sariling hindi pwedeng peralin ang pagiging palaban niya ngayon, baka mas lalong malagay sa peligro ang buhay niya, baka sa halip na makakauwi pa siya sa kanyang mga magulang ay hindi na mangyari kung magmamatigas siya. Maawa ka naman, kuya, nagtatrabaho lang ako para sa nanay kong may sakit, alam ko naman na may nanay ka rin, please, hayaan mo na akong makalabas. Umiiyak niyang sabi, sa isip ay baka mapakiusapan pa niya ang lalaki na lumabas ng silid at iwan siya, total ay nakuha naman na di umano ng mga ito ang pakay sa mansyon, maliban na lang kung talagang malakas ang loob nito na dagdagan ang kasalanan at gumawa pa ng kababuyan. I'm sorry, miss, pero alam mo bang mas gusto ko ikaw kaysa sa kung anong material na bagay na nakuha ko rito. Ang totoo nga ay nagagalit na ang alaga ko ngayon pa lang, sabi nito na lalong nagpakilabot sa kanyang kaibuturan. Doon ay tuluyan siyang nawala ng pag-asa, mukhang buo ang loob ng lalaki na pagsamantalahan siya. Parang kahit anong pakiusap ang gawin niya rito ay hindi ito magbabago ng desisyon. Mas lalo siyang natakot, literal na nagtayuan ang kanyang mga balahiho sa tindi ng kilabot na nararamdaman isipin pang anuman ang balaki nito ay pwedeng-pwede nitong gawin dahil sila lamang dalawa roon at nakalock pa ang pinto, magtatagumpay ito sigurado lalo na at armado ito ng baril na kanina pa nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao. Bumabalik ang phobia niya sa baril na hanggang ngayon ay taglay niya pa rin. Maawa ka na. Kuya, anong gusto mo? Cellphone, hibibigay ko sa iyo yung cellphone ko, cash, may kaunti pa akong pera sa bag ko. Kay kunin mo na rin maging yun pakawalan mo lang ako. Kuya, sa kabila ng pagkautal dahil sa panginginig ay nagawa niyang sabihin, kahit lumuhad pa siya sa harap nito ay handa niyang gawin para lang pakawalan siya nito. Tumawa ng malakas ang lalaki pagkatapos niyang magsalita, sa kailing-iling habang nakangisi ng tapunan siya ng tingin. Miss, sinasayang mo lang ang laway mo. Alam mo kung bakit. Kahit 2 taon ay kaya naming mabuhay ng mga kasama ko sa laki ng nakuha namin sa mga Villa Rubin. Pwedeng-pwede pa nga kaming magbakasyon ng mga pamilya namin. Kaya shut up ka na lang, okay. Ngayon pa lang ay sinusunog na ang kaluluwa namin sa impyerno kaya bakit hindi ko pa sasamantalahin, hindi ba? Kaya halika na dito. Sandali lang naman tayo, promise ko rin na mag-e-enjoy ka. Baka nga hanap-hanapin mo pa ako pagkatapos, parang baliw na sabi ng lalaki na sinenyasan pa siyang lumapit dito. Lalong bumalong ang kanyang mga luha patuloy siya sa pag-iwas dito habang nag-iisip kung ano pa kaya ang pwede.
niyang sabihin sa estranghero na pakikinggan nito. No, umalis ka na. Please, walang makakaalam ng ginawa ninyo. Hindi ako magsasalita, kuya. Iwan mo lang ako rito at umalis ka na. Patuloy siya sa pagmamakaawa pero patuloy din naman ang lalaki sa paglapit na tila ba walang naririnig. Dala ng takot ay nagawa niyang tumalon sa kama at ipwesto ang sarili sa likuran noon matapos niyang itulak ang may gawing headboard. Sapol sa mga binti ang lalaki kaya kahit hindi niya kita ang buong mukha nito ay alam niyang mas lalo itong nagliyab sa galit. Sa isang iglap ay dumamba din ito sa kama at tumayo ng diretso sa ibabaw noon paarap sa kanya. Pagkway itinutok sa kanya ang baril na hindi malinaw sa kanya kung nakakasa napasigaw siya. Dahil doon ay nagbuhol-buhol na ang kanyang hininga. Naisip niyang siguro nga ay ito na ang katapusan niya, maaaring nakalusot siya noon kay Von at kay Anthony pero hindi na ngayon sa kamay nitong estranghero, humahagulgol na siya habang iniisip ang kanyang mga magulang, umuusal na rin siya ng panalangin sa Panginoon at humihingi na siya ng tawad sa kanyang mga kasalanan dahil tanggap na niya sa sariling ito na ang kanyang katapusan, malaki kasi ang posibilidad na pagkatapos siyang gahasain nito ay tuluyan na siyang patayin pagkatapos. Bruha ka! Sa akala mo ba ay makakaalis ka pa rito na hindi kita nakukuha? Sa halip na maging mabait ka sa akin, nanlalaban ka pa talaga, ha? Sumisingasing nitong sabi habang hindi pa rin ibinababa ang baril na nakatuon sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang panginigan ng tuhod, nanlalambot na ang mga iyon dahil hindi naman niya kabisado ang takbo ng isip ng kaharap. Ano ba ang malay niya kung drug addict pala ito at noong mga oras na iyon ay kasalukuyang nasa impluwensya ng droga? Baka bigla na lang nitong ratratin ang leeg niya, kahit parang magkukolaps na siya ay paulit-ulit pa rin siyang umusal ng pansariling panalangin, pakiramdam niya ay hihimatayin na siya sa mga susunod pang sandali, lalo na nang mula sa ibabaw ng kama ay humakbang ito at dukwangin siya sa kinaroroonan, nang hilakbot siya nang sumayad sa kanya ang balat nito, hindi niya napigil ang mapaijek ng pigain nito ang isa niyang balikat, madiin iyon. Kulang na lang ay bumaon ang mga daliri nito sa kanyang laman. Bitiwan mo ako, sumisigaw niyang sabi pero sa malas ay masyadong malakas ang lalaki. Nahugot siya nito sa likod ng kama at parang papel na sinambilat siya saka dinala sa ibabaw ng kama sa tabi nito, doon ay hindi na niya kayang hindi manlaban, kahit paanong gawin nito sa kanya ay hindi pwedeng hayaan na lang niya itong basta-basta na lang hawakan at pakialam ang kanyang katawan, pinaghahampas niya ito, nangalmat siya at nanuntok pero parang balewala iyon sa lalaki patuloy ito sa pagsamyo sa kanya na lalong nagpapatindi sa kanyang kilabot. Ang bango-bango, nakakabaliw ka lalo sa malapitan, miss. Parang baliw nitong sabi sabay lapit ng mukha nito sa kanyang leeg. Lumakad ang mas matinding kilabot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nagtayuan ang lahat ng balahayhaw niya sa katawan sa paglapit nitong iyon. Napansin niyang nakapikit ito at tila baliw na itong nag-i-imagine ng kung ano-ano kaya't nakakita siya ng pagkakataon. Nag-ipon siya ng lakas at sinipa niya ito sa maselang parte ng katawan at siniguro niyang masasaktan ito, mukhang nagtagumpay naman siya dahil napaaring kingking ito sa sakit at nabitiwan siya ng tuluyan, sinamantala niya ang pagkakataon, tumalon siya sa kama at sinikap na makalayo rito, patakbong tinungo niya ang pinto at kaagad humawak sa doorknob saka pinagpipihit iyon sa pag-asang babukas at makakalabas siya ng walang kahirap-hirap. Kabanata 69. Alexis. Nag-uumpisa na siyang magtaka dahil hanggang ng mga oras na iyon ay hindi pa rin bumabalik si Nina. Tapos na ang misa at malapit ng maghapunan ay wala pa rin ito kaya hindi na siya nakatiis nagpa siya siyang tumayo para sundan ito. Saan ka punta, iho? Tanong ng mama niya nang mapansin ang kanyang pagtayo. Napatingin siya sa may gawi ni Travis na ng mga sandaling iyon ay nakatingin din pala sa may gawi niya. Ilang sandaling nagkasukatan sila ng tingin hanggang sa siya na ang unang nagbawi ng mata. Alam niyang may espesyal na pagtingin dito si Nina at masakit iyon para sa kanya, may kukunin lang ho ako sa kwarto ko, mama, sabi niya bago tuluyang tumalikod. Ang totoo ay wala naman talaga siyang kukuhanin doon. Sadyang hindi lang niya maipaliwanag ang dahilan kung bakit parang hinihila siya ng mga paa sa ikalawang palapag ng mansyon kung saan naroon ang silid niya at ni Nina. May kung anong nagdala sa kanya sa pintuan ng silid ng dalaga at hindi niya alam pero bigla siyang kinabahan. Lalo na nang pagkatapos niyang pihitin ang pinto niyon ay makita niyang nakalak. Nakarinig rin siya ng langkalabog mula sa loob, mabilis niyang pinaganya ang isip. Idinikit niya ng bahagya ang isang tainga sa dingding ng kwarto ni Nina at ganoon na lang ang pagkasindak niya nang makarinig siya ng tinig ng isang lalaki mula sa loob. Maya-maya ay ang boses ni Nina na tila nagmamakaawa sa lalaki habang umiyak.
Doon ay sigurado siyang may maling nagaganap, mula sa bulsa ng suot na pants ay dinukot niya ang susi ng silid ni Ninya na lagi niyang dala, walang sabi-sabing dinala niya iyon sa keyhole at dahan-daang itinulak pabukas ang pinto, kulang ang sabihing nagulat siya sa nadatnang eksena. May lalaki sa ibabaw ng kama ni Ninya at nasa ilalim nito ang dalaga. Bigla ang pagragasa ng alaala sa kanyang diwa, naalala niya bigla ang eksena sa Pangasinan nang makita mismo ng dalawang mata niya na hinahalikan ni Anthony ang dalaga. Pero ngayon ay mukhang iba, kahit nakatalikod ang lalaki sa kanya ay kitang-kita niya ang bone na nakatikip sa mukha ng estranghero, nakapigil ang isang kamay nito sa isang braso ni Ninya habang ang isa naman ay nakatikip sa bibig ng dalaga. Napaisip siya bigla, paano pala kung ganito rin ang nangyari noon sa Pangasinan, na wala pala talagang kasalanan si Ninya at nagpadala lamang siya sa galit, gulong-gulo ang kanyang isip pero minabuti niyang iwaglit muna ang lahat ng yun. Nasa panganib na naman si Ninya at siya na naman ang narito para iligtas ang dalaga. Gusto man niyang dambahin na ng mga sandaling iyon ang lalaki ay naisip niyang kuhanin ang cellphone at mag-type ng message para sa hepe ng polis sa bayan nila na kaibigan din niya. Eksaktong nasend niya iyon ay tumayo ang lalaki, aksidenteng humarap sa may gawin niya at saka natigilan, pero sandali lamang iyon, maya-maya ay mabilis pa sa 4:00 hinugot nito ang baril mula sa baywang saka itinutok sa kanya. Hindi ko alam na may pakialamero pala rito na basta na lang pumapasok sa kwarto ng may kwarto kahit nakalock na. Hindi mo ba alam na nakakaistorbo ka sa amin nitong si Miss Beautiful? Anito na mukhang hindi man lang nasindak sa presensya niya. Nakatutok sa kanya ang baril pero hindi pa naman siya tuluyang nilulukob ng kaba, alam niyang hindi pa nito ipuputok iyon agad-agad, nagkaroon pa siya ng pagkakataon para tapunan ng tingin si Ninya na ng mga sandaling iyon ay kasalukuyang bumabangon sa kama, nilukob kaagad ng awa ang kanyang sistema para kay Ninya. Ilang beses na itong nalagay sa ganitong sitwasyon at hindi niya maintindihan kung bakit pero palagi siyang naroon sa tuwing mangyayari ang ganitong sitwasyon sa dalaga. Lex, ani Ninya habang umiiyak pa rin na sinugod siya ng yakap, tila nakakita ito ng kakampi sa katauhan niya, sandaling nakalimutan niya ang sitwasyon nila at ninamnam niya ang sayang nararamdaman na sa wakas ay niyakap siyang muli ni Ninya. SSSHHH, I'm here, tipid niyang sabi sa kaginantihan ang yakap nito. Walang hiya, sino ka ba? Ha, mabalasak na tanong na naman ng lalaki, nagliliyab ito sa galit dahil sa naudlot na masamang tangka nito kay Ninya, binalingan niya si Ninya. Inilayo niya ito sa katawan niya at saka ito mabilis na binulungan. Lumabas ka na, sweetheart, mahinahon niyang sabi. No. Hindi kita iiwan dito. Anito na parang musika sa kanyang pandinig. Kay sarap sa pakiramdam na pagkatapos ng lahat ay marinig niya ang pag-aalala sa tinig ni Ninya para sa kanya. Na kahit panay galit at puot ang nakikita niya sa mga mata nito nitong nakaraan. Kapag ganitong nasa alanganin pala silang sitwasyon ay aamurin itong muli sa kanya. Kailangan mong lumabas, maautoridad niyang sabi. Ayaw man niyang maging ganoon. Ang tono niya ay gusto niyang tumalima kaagad ito bago pa mahuli ang lahat, pero napabuntong hininga siya nang hindi kumilos si Ninya. Hey, what are you doing? Hindi niya napigilan ang mainis dahil hindi pa rin ito nagbabago, makulit pa rin ito hanggang ngayon. Nax, hindi ko alam na may pagtingin ka pala rito sa tagapag-alaga ng papa mo. Mayor. Kung sa bagay, wala naman sigurong hindi mabibighani rito kay Miss Beautiful. Pagnanakaw nga lang talaga ang sadya namin. Pero naisip ko, pwede namang maging dalawa ang sadya ko rito. Kaso nga lang masyado kang pakialamero, Mayor, kaya humanda ka ngayon. Anang estranghero sa ikinasa ang baril na nakatutok pa rin sa kanya, naging pinamalinaw sa kanya ngayon kung paano itong nakapasok sa loob ng mansyon gayong marami silang guards sa labas, pagnanakaw lang sana ang sadya namin ibig sabihin ay hindi ito nag-isa, mukhang marami itong kasama kaya siguro walang nagawa ang mga tao. Niya sa ibaba, nag-umpisa siyang kabahan para sa mga magulang. Lex, nanginginig na sabi ni Ninya na sa tingin niya ay hopeless nang masyado. I said lumabas ka na, you need to leave as fast as you can, Ninya. Utang na loob makinig ka sa akin na linis na niyang sabi dahil mas nawawala siya sa konsentrasyon kapag ganitong alam niyang dalawa pa sila ng dalaga na nasa peligro. Pinakatitigan niya ito, para siyang nabunutan ng tinik ng kahit nanginginig at alam niyang ayaw talaga siyang iwan ay tuluyang lumabas si Ninya. Naging maagap ang lalaking pangahas, pinaputukan nito ang dalaga kaya naman bigla siyang pinanginigan ng laman, nang hilakbot siya, hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sagupain ang lalaki at agawin dito ang baril gayong mukhang desidido na ito na tuluyan siya. Ibang klase ang lakas ng loob mo.
Mayor Villarubin, hindi ko akalain na handa kang mamatay para sa isang babae, total ay yun naman pala talaga ang gusto mo. Pagbibigyan kita. Sabi nito habang nag-aagawan silang dalawa sa baril, malaking lalaki ito at may katabaan kaya naman mukhang dehado siya, mas malakas ito sa kanya. Mga hayop kayo, kung totoong nakapagnakaw na kayo, bakit hindi na lang kayo umalis, bakit kailangang may mga tao pa kayong saktan, hindi nakatis niyang sabi, hindi mawala-wala sa isip niya si Nina, hindi siya sigurado kung wala itong naging tama nang lumabas kanina at nag-aalala siya dahil doon, patuloy sila sa agawan dahil kung hindi niya gagawin iyon ay baka matuluyan siya nito, baka maging ang mga magulang niya sa ibaba at ang ibang kasama ng mga ito ay mapahamak pa. Gago ka? Kung hindi ka nangialam. Wala sana tayong problema, lang minuto pa ang tumagal sa pagbubuno nila bago siya magulat dahil muling sumulpot sa pintuan si Nina nanlaki ang mata niya dahil ang baril na nasa kontrol ng estrangherong lalaki ay nakatutok ngayon sa may gawin ng dalaga. Kabanata 70 Nina halos magkandara pa siya nang sa wakas ay makalabas ng kanyang kwarto. Hindi niya malaman kung saan unang pupunta dahil haragang ng mga oras na iyon ay nangangatog pa rin siya. Naaalala niya si Alexis, ayaw niya itong iwan pero sa tingin niya ay mas gusto nito na itong mag-isa lamang ang naroon kaysa silang dalawa pa. Isa pa ay bakas na sa mukha nito kanina ang pagkapikan sa kanya. Lakad-takbo ang kanyang ginawa, naisip niya bigla ang sinabi ng lalaki kanina na may iba pa itong kasama na pwedeng sa mga oras na iyon ay pagala-gala sa kabuuan ng mansyon. Kung ganon ay kailangan pala niyang magmadali, kailangang masabihan niya ang mga magulang ni Alexis na mayroong masasamang tao ang nakapasok sa bahay ng mga ito, sana lang ay hindi pa siya huli, huwag naman sanang iadya ng Panginoon na maging ang mga ito ay na-hostage na. Sandaling iglap ay nasa bakana na siya ng mahabang hagdanan kalagitnaan noon nang masalubong niya si Travis na paakyat kasunod ang ilang pulis kaya nabuhayan siya ng loob. Nagkaroon siya ng pag-asa dahil may tutulong na sa kanila. Kitang-kita niya ang liwanag sa mga mata ng binata pagkakita sa kanya. Sa bagay ay ganoon din naman siya, lalo't ang akala talaga niya kanina ay katapusan na niya. Nina, anong nangyari? Okay ka lang ba? Humahanggos ito na tinawid ang pagitan nila, niyakap siya nito. Noon ay alam niyang ligtas na siyang talaga. Niyakap rin niya ang binata. Damang-dama niya ang pag-aalala ni Travis. Men, move. Hanapin natin kung nasaan si Mayor Alexis. Narinig niyang sabi ng isa sa mga pulis dahilan para siya matauhan. Kumalas siya kay Travis at nagtatakang napabaling sa mga operatiba na nag-uumpisa ng magpalasan sa ikalawang palapag ng mansyon. Sino ang tumawag sa mga pulis? Travis, kunot noon niyang tanong. Si Alexis mismo, Nina, siya ang humingi ng tulong sa mga pulis, ani Travis na bakas pa rin sa mukha ang pag-aalala para sa kanya. Bigla ang pagsikdo ng kakaibang damdamin sa kanyang puso, ang galit na nararamdaman niya para kay Alexis ay parang biglang naglaho, ilang beses nang nalagay sa alanganin ang buhay niya at si Alexis palagi ang naroon para siya ligtas, parang hinaplos ang puso niya dahil sa kabila ng lahat ay handa pa rin itong itaya ang sariling buhay para sa kanya na ilang beses na nitong nagawa noon, hindi siya makapaniwala na sa kabila ng masama niyang pagtingin dito ay ito pa rin pala ang tutulong sa kanya. Sa bandang huli noon ay ibinuwis na nito ang sariling buhay para sa kanya at ngayon ay muli na naman nitong ginawa iyon. Sina tito at tita pala, sina father, humakbang siya ng isa palapit dito nang bigla niyang naalala ang iba pa nilang kasama sa ibaba. Ligtas na sila, huwag kang mag-alala dahil may mga pulis silang kasama sa ibaba, nahuli na rin yung ibang suspect pero may dalawang nakatakas, paliwanag ni Travis. Kabanata 70 and 3/6 nakahinga siya ng maluwag dahil doon, hindi man niya kano-ano ang mga Villarubin ay tunay na may malasakit siya sa mag-asawa. Lalo na at walang ipinakitang hindi maganda ang mga ito sa kanya simulat sa pool. Thank God, maya-maya ay kumilos siya pabalik sa itaas matapos tuluyang tumalikod sa binata, humakbang siya paakyat pero pinigil siya nito sa isang braso. Saan ka pupunta? Bakas ang pagkagulat sa tono nito. Babalik ako sa itaas, Travis, walang gatol niyang sabi matapos itong tapunan ng seryosong tingin. Hindi pwede doon, baby, mga pulis na ang bahala kay Alexis, anito pero hindi siya mapapakali na maghintay na lamang sa mga susunod pang mangyayari, niligtas ni Alexis ang buhay niya kaya napakawalang puso naman niya kung hindi na niya aalamin kung kumusta ang lagay nito matapos niyang iwanan. No, Travis, hindi ko kayang maghintay na lang dito. Babalik ako sa itaas, hindi na niya hinintay pa ang iba pang sasabihin ng binata. Muli siyang humakbang at tinalunton ang pasilyong papunta sa kwarto niya,
Wala na siyang narinig na pagtutol kay Travis pero batid naman niya ang pagsunod nito sa kanyang likuran. Pagdating sa itaas ay nadatnan pa niya ang ilang pulis sa labas ng kanyang kwarto habang ang iba ay sinusuyod pa ang ibang silid. Nilakihan niyang lalo ang hakbang para mabilis na makalapit pero pinagsabihan siya ng mga itong bawal siya roon at inutusan din si Travis na ilayo siya pero hindi siya nagpapigil. Miss, hindi ka nga pwede dito, please, makipag-cooperate naman kayo ng isang pulis na halatang nalinis na sa kanya, naglilipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ng binata. Chief, gusto ko lang hong malaman ang lagay ni Mayor Alexis, hindi niya alam pero ngayon ay concern na concern siya sa alkalde kung sa bagay ay normal naman siguro iyon, kahit sino naman siguro ay aalalahanin ang taong nagligtas sa buhay niya sa kamay ng nakakatakot na estranghero lingid sa kanya ay naririnig ni Alexis ang lahat ng iyon. Alexis nakahinga siya ng maluwag nang marinig niya ang tinig ni Nina sa labas. Sigurado na siya ngayon na wala itong tama ng baril at bahagya siyang napanatag dahil doon Leon nga lang ay gusto niya itong kastiguhin dahil nakalabas na nga ito ay muli pang bumalik hindi na naman tuloy niya mapigil ang mag-alala abot-abot na naman ang kaba niya. Pareho silang nakatalikod ng lalaki sa may gawing pinto pero sinikap niyang humarap doon. Noon na nga niya nakita na kasama na ng dalaga ang kapulisan na tinawagan niya kanina. Halatang pinipigil ng mga ito si Nina pero isinisingit namang pilit ng dalaga ang sarili sa mga ito para umosyoso sa nagaganap. Kung wala lang siya sa sitwasyon niya ngayon ay baka nakutusan na niya ito. Hindi yata nito alam na napakadelikado ng ginagawa nito. Bukod doon ay nakalimutan din yata nito na kahit mga pulis ang kasama ay mga lalaki pa rin kagaya niya. Pwedeng-pwede itong matsansingan dahil pilit nga itong nakikipagsiksikan at nakaramdam siya ng inis dahil doon. Hindi lingid sa kanya na may ilan ding gago at bastos na pulis lalo na kung kasing ganda ni Nina ang makakaharap. Lintik na mga perek. Iba talaga kapag yung nanunungkulan ang naaagrabyado no. Nakarespond kayo kaagad. Pero kapag mga taong mahirap pa sa daga ang humihingi ng tulong, kulang na lang ay magsipagtago kayo. Himutok ng lalaki. Sa tingin niya ay mas tumindi ang galit nito nang makita ang mga pulis. Mas turn-in rin ang agawan nila sa baril at alam niyang oras na mapunta sa kamay nito ang kontrol ay tutuluyan na siyang talaga. Galit na ang hilatsa ng mukha nito. Sumuko ka na, Brad. Nahuli na ang mga kasama mo kaya huwag ka na ring pumalag, anang isang pulis na ang baril na hawak ay nakatutok sa lalaki. Lalo namang nagliyab sa galit ang lalaki at bahagyang lumuwag ang hawak sa baril naging daan tuloy Leon para maagan niya ng tuluyan ang baril sa kamay nito. Sinamantala iyon ng mga pulis, dinaluhong kaagad ng mga ito ang lalaki na kapag wala naman palang hawak na armas ay halatang mahina rin ang loob, halos magmakaawa ang mukha nito at nangingilid na rin ang luha. Hindi marahil makapaniwala na timbog na ito kinabitan kaagad ito ng posas at sapilitang inilabas ng silid na iyon, naiwan si Travis pero kalaunan ay sumunod na rin sa mga pulis pababa, napabaling ang tingin niya kay Nina, blanko ang ekspresyon nito habang nakatingin lamang sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng pagkakataon, mabilis niya itong nilapitan at kinabig palapit sa sarili niyang katawan, hindi man ito gumanti ng yakap ay hindi naman ito tumutol. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong niya rito habang magkadikit pa rin ang kanilang mga katawan. Hindi siya aware na napakalambing ng boses niya sa pandinig ni Nina, hindi niya napigil ang mapapikit nang sa wakas ay yakap na niya ito, kung pwede lang na huwag na niyang pakawalan si Nina ay gagawin talaga niya masiguro lang niyang hindi na ito masasaktan ni Newman. Alam niyang ang taglay nitong likas na kagandahan ang naglalagay dito sa kapahamakan pero wala naman siyang magagawa roon. Sa tingin niya ay wala namang lalaking hindi nabibighani sa natural nitong ganda. O okay lang ako, Lex, mahina nitong sabi, kumalas siya dito at tiningnan itong mabuti, hindi rin niya napigil ang sariling hindi haplosan ang makinis nitong pisngi. Hindi mo ba alam na napakadelikado ng ginawa mo? Bakit umakyat ka ulit? Kalabisan man marahil isipin pero may gusto siyang marinig sa dalaga. Tila naman napaso ito at tuluyang lumayo sa kanya pagkatapos ng mabini nitong pagtulak sa kanyang dibdib, naisip ko lang na hindi kita dapat iniwan, sabi nito habang nakatalikod. Is that the only reason? Nina, tahasan niyang tanong kahit pa hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para isatinig iyon, baka kung ano ang isipin nito, matagal bago tumugon ang dalaga. Nakatalikod lamang ito sa kanya at aaminin niya sa sariling umaasa siyang sasabihin nitong nag-aalala ito para sa kanya kaya ito bumalik pero hindi Leon ang lumabas sa bibig nito. Halika na, bumaba na tayo at tingnan natin ang parents mo. Anito na hindi pa rin siya nilingon, nang magpasya na itong humakbang ay wala na siyang nagawa kung hindi ang tahimik ritong sumunod,
Nag-aalala rin siya sa mga magulang pero alam naman niyang hindi ito pababayaan ng mga pulis. Ang sinasabi niyo ba ay posibleng may foul play na naganap dito Enrico? Anang mama niya na dinatnan nilang nakikipagdiskusyon na sa mga pulis pagbaba nila ni Nina nakahinga siya ng maluwag nang makitang ligtas ang mga ito gayon din ang mga panauhin nila. May posibilidad ho, Mrs. Villarubin, unang-una ho ay alam ng mga suspect maging ang secret exit dito sa bakuran ninyo, kapag dakay kumunatang noon niya, lahat ng tauhan niya ngayon ay matagal nang nagseserbisyo sa pamilya nila at ni minsan ay walang nangyaring ganitong krimen sa kanilang pamamahay, ang mga bodyguards din na kasama niya palagi ay sigurado siyang hindi kayang gawin ang ganito sa kanya. Imposible yan, pare kilala ko ang lahat ng tao sa bahay ko at subok ko na ang tiwala nilang lahat, hindi na niya napigil ang saad saka naman biglang may pumasok sa isip niya pagkatapos magsalita, noon siya napatingin kay Travis kasabay ng kutob niyang hindi maganda, no, maybe I was wrong, nakalimutan kong hindi nga pala lahat ng narito ngayon ay kilala ko ang pagkatao, hindi napigilan niyang sabi habang unti-unting nilalamon ng negatibong kutob ang kanyang dibdib.